Ipinakilala si Yang Byung-guk ang pinakamatagal na partner raw ng kanyang ama sa tomb robbery. Sobrang close daw nito sa kanyang ama at sa kanya, kaya't tinuturing niya itong parang sarili niyang uncle. Although, magkaiba raw sila ng misyon ng kanyang ama, ang dalawa raw ay naging kaibigan at magkasama na simula pa ng mga bata sila. Pinagkakatiwalaan daw nito ang ama niya higit sa iba pang mga appraiser. Kaya naman ipinagkakatiwala raw nito sa kanyang ama ang pag-appraise sa mga bagay-bagay. Balik sa present, curious naman si Haejin sa sinasabi nitong part-time job. Tinanong siya ng tito niya kung alam raw ba nito ang Forest Shield Bless Hotel sa Junggo at sinabi niyang oo. Sinabi nitong, in a week, meron daw siyang appointment doon. Inimbita niya itong pumunta roon para tignan ang item niya. Napatanong naman ng bida kung kanino niya ito ibebenta. Sabi naman niyang, takot ba raw ito na baka magbenta siya sa gangsters. Sagot naman ni Haejin na mas mapapanatag pa nga raw siya if that's the case. Kakasabi lang raw nito na makikipag-deal ito sa hotel. Ang mga mayayaman daw na bumibili ng antique ay kadalasang nag-iimbita sa bahay nila mismo dahil ang antique market daw ay playground ng mga fraud. Kadalasan daw na naghihir ng appraiser ay pinapapunta sa bahay at dun kinikilatis ang kung genuine daw ba ang product. The fact na expert na raw ito sa mga customers at tinawagan pa siya nito, means na although nasa high posisyon ang bebentahan niya, hindi niya ito ganong pinagkakatiwalaan. Tinawag naman itong punk ng uncle niya, kasing sharp daw ito ng tatay niya. Huwag daw siyang mag-alala dahil hindi ito ang unang beses niyang magbenta ng mga items sa high-rankang people. Sa panahon daw ngayon, hindi mo na raw mahanap ang mga shady bastards. Pero anyway, pumunta pa din daw ito sa hotel, just in case. Huwag daw itong mabibigla kung makilala niya kung sino ang buyer. Sumagot naman ang bida ng okay, pero dapat niya raw itong bayaran para sa part-time work na iyon. 1 week later, ipinakita na nga ang Junggo Forest Shield Bless Hotel. Habang nag-aayos ng malita si Byung-guk, merong kumatok sa pinto nito. Pagbukas niya, iyon pala ay si Haejin na. Pinapasok niya naman ito at winelcome, sabay tanong kung gusto ba raw nito ng maiinom. Sumagot naman siya ng, yes, please. Pero tila may napansin ito at sinabi sa tito niyang, hindi ba't dapat maligo muna ito bago dumating ang customer o kaya mag-shave man lang. Sagot naman nitong, ano raw ang sinasabi niya? If ang gaya niya raw ay magbibihis na parang mayaman, hindi na raw maiiba ang itsura niya sa mga crooks. Mas lalo raw siyang paghihinalaan na fraud ng iba. Kailangan niya daw magpakita as natural as he can para paniwalaan siya sa business na iyon. Sa isip naman ng bida, dahilan niya lang ito para iwasan ang pagligo. Hindi ba raw sinabi nitong darating din si Sujong? Ganon din daw ba siya haharap dito? Sagot naman niyang, no, way. If magpapakita raw siyang ganon. Dahil sa neat personality nito, siguradong tatakbuhan siya nito. Pupunta rin daw dun si Sujong so hintayin niya na rin daw ito. Siguradong magiging masaya daw iyon kapag nakita siya. Tama daw sabi ng bida. Bihira na raw silang mag-usap simula nang nag-aral ito sa abroad from elementary school. Si Yang Soo-jae-jeong pala ay ang anak ni Byung-guk, pabalik na rin daw ito ng Korea matapos makagraduate mula sa Department of Conservation at Restoration sa Vienna, Austria. Pagdating daw sa restoration ng mga relics, sikat na sikat daw ang eskwelahan nito. Siguradong mamamangha raw ito sa kakayahan at talino ng anak niya. Sagot naman nitong, tignan natin. Dagdag niya, hindi ba raw sinabi nito noon na wag magkagusto sa anak niya? Hindi naman makapaniwala si Byung-guk na hindi pa rin ito nakakalimutan ang sinabi sa kanya noong elementary pa lang sila. Oras na raw para maghugas kamay ito. Nais niya namang makita ang mga apo niyang naglalaro. Please do that, sagot ni Haejin. Hindi raw pwedeng palagi na lamang itong hinahabol ng pulis. Tama na raw ang pag-uusap nila about doon. Bago raw dumating ang customer nila, tignan niya muna raw niya ang item. Binuksan niya ang box at tinanong ang bida kung naalala niya ba raw ito. Nakilala naman ito ni Haejin at sinabing ito raw ay ibinigay ng ama niya sa kanya noong nasa Sichuan, China sila. Nagulat naman ito na naalala pa nga niya. Ang rason daw kung bakit tandang-tanda niya ang nangyari 10 years ago ay dahil sa lahat ng ninakaw daw nila sa tomb, ito lang daw ang item na mula sa Korean Peninsula. Gawa raw ito during Goryeo period, to be exact. Namangha naman ito na all these years, hindi pa rin niya ito binenta. Sagot naman niyang, alam naman daw nito kung paano iniisip ng iba na ang Celadons nila ang the best so hindi nila masyadong iniisip ang items nila. Kaya naman daw tinabi niya ito at dinala sa Korea. Ano raw sa tingin niya? Okay ba raw ang kondisyon nito?
Habang naka-gloves, ininspect naman ito ni Hejin at sinabing typical Goryeo Celadon na gawa raw noong 13th century ito. Ayos daw ang kulay ay walang broken o polished parts. Ang body ay voluminous at glossy at ang peony pattern na decorated ng inlaid techniques ay nagdadagdag sa antique look nito. Given daw sa kondisyon nito, mabebenta niya raw ito for at least 1 billion sabay ngiti. Napatanong naman si Byung-guk nang sabihin nitong 1 billion. Hindi ba raw masyadong mura iyon? Kung magustuhan daw ito ng buyer at malaman ang value nito, posibleng makakuha pa siya ng higit doon pero depende pa din daw. Hindi naman makapaniwala ito. Dagdag ni Hejin na dapat mabenta ito sa malaking halaga para ma-rewardan siya generously at sagot naman sa kanyang alam niya raw na sasabihin niya iyon. Kaya naman inabutan niya ito ng envelope at sinabing, generous na raw ang bigay niya dito. Parang batang nakakuha ng angpaw si Hejin kaya naman pinatigil ito ng tito niya at sinabing tigilan na ang gross look niya at tumayo dahil paparating na raw ang customer niya. Dagdag niya, sabihan daw siya nito kapag kinontak na siya ng tatay niya. Dahil doon, napatanong naman siya dito, meron ba raw kakaibang nangyari noong ninakawan nila ang tomb noon? Nagulat naman siya sa sinabi nitong strange thing. Kung ang tinutukoy daw nito ay ang pinakahuling trabaho nito, hindi raw siya nakasama dahil pumunta siya sa Australia para kitain ang anak niyang si Sujong. Kung hindi siya, sino raw kaya ang kasama nito? Kung ganon, may nabanggit raw ba ito sa kung ano ang hinahanap niya? Halimbawa, kung 8 bells daw ba? Sakto namang kumatok ang buyer sa hotel room at nang pagbuksan ito, sinabi nitong meron daw silang appointment doon. Nagulat naman silang tatlo pala ang darating at nag-gather na nga sila sa sala. Nagpakilala ang buyer na si Lee Min-song, director ng Huajin Electronics. Napaisip naman ang bida nang marinig ang Huajin Electronics. Huajin Group na naman daw ba? Siguradong ang katabi raw nito ay appraiser habang yung malaking mama na merong shades ay parang bodyguard nito. Sagot naman nitong, sinama niya na rin daw just in case. By the way, napatanong naman siya sino raw ang kasama nito at pinakilala niya ito bilang pamangkin niya. Imposibleng papupuntahin lang daw nito ang pamangkin niya for no reason so tinanong siya kung anong klaseng work daw ang meron siya. Sagot naman niyang antiques appraiser na nagpagulat sa kanila. Medyo masama ang tingin ng matanda dahil bata pa ito at tila hindi pa nakakakita ng decent piece of art and yet kine-claim niya ng appraiser siya. Mukhang ang business daw nila ay naghihit na sa new low. Sabi naman si Min-song na nakakagulat daw na naga-appraise na ito ng mga antique sa murang edad. Ipinakilala niya ang kasama niyang appraiser. At dahil nasa parehas na industry daw sila, siguradong kilala niya raw ito. Sagot naman ng bida na maraming mga pangalan ang pwede niyang hulaan pero hindi niya raw alam. Natawa naman si Min-song at sinabing joker pala itong batang appraiser na ito. Ang taong iyon daw ay professor ng antiquities sa Hankook University at isang expert sa appraisal committee ng Korean Antiquities Association. Siya ay si Elder Oh Won-sang. Payabang naman itong sagot, if marunong daw talaga itong mag-appraise ng antiquities, hindi pa daw huli ang lahat para mas matuto ito. Namagitan naman si Byung-guk at sinabing minsan ay masyadong straightforward lang talaga ang pamangkin niya at tila na-offend naman si Elder Won-sang sa sinabi nito. Hindi daw kasi taga roon ito, pero hindi na raw iyon ang importante ngayon. Nag-agree naman si Min-song at sinabing worried daw ito sa social life ng pamangkin niya. Sagot naman ni Hejin na hindi raw siya interesado roon kaya naman pinili niya ang appraisal work. If kakailanganin niya raw maging magaling rin sa pakikipag-socialize sa field na iyon then baka nagkamali siya ng pinili na trabaho. Change topic at hiniling na nitong makita ang item na ibinibenta niya. Hinawakan naman ito ni Elder Won-sang at sinuring mabuti. Sa isip ng bida, inisipan nito si Won-sang mula sa Huajin Group, considerang nasikat daw ang pangalan nito, siguradong hindi ito recklessly na magbibigay ng lower appraiser value. Dinukot naman nito ang salamin niya sa bulsa upang palabasan ang shaman. Tinanong siya nito kung meron ba siyang kutob na merong mangyayari. Tanong naman ng bida kung isa rin ba raw sa kakayahan ito ng shaman. Sagot naman nitong sa spiritong gaya niya. Hindi niya kailangan ng ability para ma-fully predict ang future sa pag-intindi ng heavenly mysteries. Gayunpaman, if meron daw siyang koneksyon sa gamit na iyon, posible raw na maging maingat sila para siguraduhing magiging success ang transaksyon. Napatingin naman si Elder Won-sang kay Min-song na tila may ipinapahiwati. Sabay tumayo na ang dalawa at nagbow. Maraming salamat daw at nag-excuse na ito sa kanila. Saan daw sila pupunta tanong ni Hejin.
Sagot nitong, hindi na daw nila pwedeng ipagpatuloy ang Transekayan doon. Isa pa, hindi nila trabaho ang makipag-bargain para sa presyo. Ang vice chairman daw mismo ang magdedesisyon noon matapos tignan ang item himself. Ang tinutukoy pala nito ay si Lim Song-jun, ang vice-president ng Huajin Group na pinsan ni Yoon Ye. Napakaraming new characters ang ipinakilala sa episode na ito. Ano kaya ang magiging papel nila sa buhay ng ating bida? Tulay na kaya ito para muling makita ni Haejin ang kanyang ama? Makikita ang bida na namangha sa nakita nito. Masyado raw magarbo ang bahay na pinuntahan nila. Tinanong naman siya ng uncle niya kung first time lang nito nakakita ng ganun kalaking bahay. Parang resort sa laki. Umoo naman ang bida at ngayong nakita niya ito in real life. Parang gusto niya raw masubukang tumira sa ganong klase ng mansyon. Sagot naman nitong, imposible raw kahit na magkumahog sila sa trabaho buong buhay nila, hindi raw nila ito maa-afford. Pero bakit nga raw ba sobrang mahal ng lupa doon, tanong ni Haejin. Pinatahimik naman sila ni Sujong at tigilan na raw ang tsismisan dahil papasok na sila sa bahay. Nagmamasid-masid ang mag-uncle habang hawak ni Byung-guk ang artifact. Meron namang nakapukaw ng atensyon ng ating bida. Nilapit niya ito at tinanong naman ng tito nito kung hindi ba raw siya sasama. Na-curious din ito sa painting na tinitignan niya at napansin na western ito. Mukha raw mamahalin pero nagtaka ito ano ang big deal sa art na iyon. Speechless naman si Haejin sa painting na nakita nito. Bigla namang lumabas muli ang shaman at tila may nakatawag ng atensyon nito. Sinipat nilang mabuti ang painting na iyon. Sa living room, pinaupo na nga sila at doon na-meet ang buyer. Winelcome sila ni Lim Song-jun na vice president ng Huajin Group na pinsan ni Yoon Ye. Magalang namang sumagot si Byung-guk na karangalan daw para sa kanila ang magkaroon ng pagkakataon na ma-meet siya in person sa ganitong pagkakataon. Nagpakilala ito bilang si Yang Byung-guk, isa raw siyang small-time na art dealer. Sagot naman ng VP na narinig niya na raw lahat ng mga art dealers sa Korea pero first time niya raw main counter ang pangalan nito. Ano raw bang mga items ang naibenta na nito so far? Sinabi naman niya na mostly, mga pottery mula sa Ming at Qing dynasty ng China ang dine deal nito. Although, meron din daw iilang mga domestic celadons at white porcelain ang naibenta niya. Maari niya raw isiping siya ay mainly nagtetrade ng mga gamit mula sa East imbes na sa West. Proud naman nitong kwento na marahil narinig niya na ang istorya tungkol kay Kim Man-bak na ngayon ay naninilbihan bilang 5th member ng National Assembly. Naka-receive raw ito ng white porcelain bilang regalo last year at ang item daw na iyon ay dumaan na sa kanyang kamay noon. Nag-agree naman ang VP at sinabing naaalala niya raw kung paano nito pinagyabang noon ang moon jar na kasing puti raw ng snow. Tama raw. Yun daw ang item, sabi ni Byung-guk. Nagkakahalaga raw iyon ng 2.5 billion. Inisip naman nitong dahil daw doon, nakakagulat na naging mabilis ang development ng Yongan area na dating wala masyadong progress. Halos 5,000 payong ng lupa o almost 2 ektarya ng lupain nila ang naging residential area. Sinubukan naman nitong alalahanin ano ang pangalan ng nag-develop ng project na yun. Sumagot naman si Sujong na Pyeonghwa Construction raw. At naalala na nga ng VP, OJ man raw mula sa Pyeonghwa Construction. Marahil yun daw ang bumili ng moon jar mula sa kanya. Sa isip naman ng bida, if meron daw hindi masyadong maalam ang makarinig nun, iisipin nitong ang jar na yun ang nagdala ng swerte sa bumili. Pero ang totoo, hindi naman talaga dahil dun yun. Kadalasan lang, ginagamit ng mga kumpanya ang antiquities pang suhol sa mga public official. Pag antique daw kasi, wala masyadong risk na mahuli dahil hindi naman cash so madaling tanggapin para sa mga opisyal. Inutos naman ng VP na nais niya na raw makita ang item na dala nila. Nang ilabas ito, napansin niya ang kulay at engraved pattern ay ayos pang tignan. Tinanong niya naman sila kung alam ba raw nila kung ano ang gamit ng kettle na iyon. Sagot naman ni Byung-guk na hayaan niya raw na ang pamangkin nito ang mag-explain. Ayon kay Haejin, isa itong kettle na gamit sa mga tea ceremonies. Noong 13th century, naging popular ang pag-inom ng tsaa gamit ang whiskang tea method o matcha dahil sa impluwensya ng China. Ang whiskang tea method ay ang pag-grind ng tea leaves sabay lagay ang powder diretso sa tea bowl at lalagyan ng saktong sukat ng tubig. Wini-whisk ito ng mabuti gamit ang bamboo whisk hanggang sa may bubbles na mamuo. Noong time raw na yun, ang kettle na nasa harap nila ang ginagamit upang magbuhos ng mainit na tubig sa bowl. Na-impress naman ang VP at sinabing maalam ito sa mga antique. Kaya naman na-curious siya sino raw ito.
Nagpakilala naman ito bilang si Park Hae-jin, isang antique appraiser. Nagulat naman siya dahil bata pa raw ito and yet nag-a-appraise na siya ng mga antique. Tinanong niya tuloy ilang taon na ba raw siya to be exact. Sagot naman ng bida na 31 dahil sa sagot nito, nasabi ng VP na hindi ba raw masyadong bata ang 31 para maging appraiser. Sumagot naman ng, really, si Hae-jin. Sabay sabing wala raw siyang intensyon na maging manugang nito. Napatawa naman ng malakas ang VP dahil sa statement ng bida at sinabing kakaiba raw ito. Nag-agree itong hindi na nga naman mahalaga ang edad niya. Hindi naman ito papakasalan ang anak niya. Ang importante ay meron itong skills. Sabay sabing, may mistake. Tinawag siyang Mr. Appraiser ng VP at tinanong magkano sa tingin niya ang worth ng antique kettle na iyon. Sumagot naman itong appraisal lang daw ang token niya. Ang uncle na raw niya ang bahala sa pakikipag-bargain. Hindi ba raw kasama na ang presyo usually sa proper appraisal? Sagot naman niyang, kung sa kanya raw ang item, gagawin niya raw na presyohan ito as much as he want. Pero dahil nandun lang daw siya para tulungan ng uncle niyang ibenta ang item, magiging mahirap daw iyon. So tinanong ng VP si Byung-guk, magkano ba raw ang nais nito para sa kettle na iyon? Iniisip raw nito na 2 billion. Naisip naman ng bida na dinobol ng uncle niya ang presyo na binanggit niya kanina. Siguro daw dahil ayaw niyang mabenta ito less than 1.5 billion. Hindi daw kasi dito parang nakikipagtawaran ka sa presyo ng pants sa tindahan. Kapag pinababa raw nito ang presyo mula 2 billion papuntang 1 billion, ang tingin nun sa kanya, nilolockdown niya ang kadil niya. Alam niya naman na may guts ang uncle niya pero hindi niya inasahan na magiging ganun ka-generous ito. Forget it. Yan ang naging sagot ng VP. Ayaw niya raw ang item so pwede na nilang kunin pabalik. Nagulat naman ang bida na hindi man lang daw nito sinubukang makipag-bargain. Mas lalo itong nagtaka dahil sagot lang ng uncle niya ay naiintindihan niya raw. It was great doing business with you. Sabay ligpit ng kettle. Habang nililigpit niya ito, napaisip ang VP. Sabay tanong, hindi ba raw masyadong malaki ang 2 billion para sa item na iyon? Napangiti naman si Byung-guk at sabing hindi niya sigurado. Maaring ma-meet din daw ng item na ito ang owner niya someday. Nagpantig naman ang tenga ng VP, sinasabi niya raw ba na hindi siya ang owner nito. Ayon kay Byung-guk, lahat daw ng antique ay merong owner. Marahil meron itong rason kung bakit hindi niya gusto ang particular item na iyon. Siguro magkaiba lang daw sila ng tingin sa halaga ng mga items. Natuto naman si Hae-jin sa pakikipag-deal sa kanyang tito. Marahil ito raw ang style ng panunukso nito at winning move para makabenta. Kahit na hindi niya masyadong sinalay-talk ang item, umaakto raw ito na parang hindi alam o nakikita ng bebentahan niya ang tunay na halaga ng antique na iyon. Kaya naman, nagpaalam na ito. Tinanong naman ng VP kung kanino niya balak ibenta ang item. Napatawa naman si Byung-guk at sinabing hindi niya na raw dapat problemayan iyon. Plano niya raw ay meet sa malapit lang ang next target niya. Tumayo na ang dalawa at sinabing great honor para sa kanila ang maimbitahan sa bahay nito sa araw na iyon. Sa puntong iyon daw, kadalasan, nagpapanggap ang mga tao na hindi nila kayang manalo kaya nakikipag-bargain na lang sila ng paulit-ulit. Pero nakakagulat daw na bigla na lang kinat ni Byung-guk ang usapan nila at nagpaalam na. Hindi na din nakipag-bargain pa ang VP at sinabing good luck daw sa pagbenta nila ng kettle na iyon. Dagdag niya. Curious daw siya kung meron daw bang nasa tamang pag-iisip ang bibili ng ganong klaseng item sa halagang 2 bilyon. Marahil marami daw pushover sa Korea kaya infested sila ng mga money-sucking swindlers. Halatang patama ito sa dalawa at tila nainis ang bida sa mga salita nito. Sinabi naman ni Byung-guk kay Hae-jin na wag daw ito mag-worry masyado. Hindi naman siya ang sinabihan nun. Sanay na raw siyang makarinig ng mga ganong statement mula sa mga potential buyers. Hindi naman makapapayag ang bida dahil sa pangmamaliit nito. Hindi niya matanggap na tinawag silang swindler nito kaya naman dinukot niya ang salamin sa kanyang bulsa at sinomen ang shaman. Dahil doon, lumabas ang kanyang aura habang nakatingin sa painting na napansin niya pagpasok nila. Sinabi nitong meron daw kasi siyang napansin kanina. Nabanggit nito sa shaman na kung totoong nag-exist ang thread of fate marahil konektado ito roon. Sagot naman niyang ang fate o kapalaran ay hindi destiny. Kahit daw feeling nito na nagrasp niya na ito raw ay something na pwedeng mawala sa kanyang mga kamay at any given moment. Hindi niya raw kailangang tanggapin lang dahil attracted siya dito. Tinanong naman niya si Hae-jin kung gusto niya raw ba ang painting na iyon. At kung magiging honest daw siya, hindi daw talaga.
Nais niya lang maibalik ang favor. Ang tanong kasama niya raw ay ang uncle niya. Kahit na raw mag-disagree sa bargaining, ang unang nag-cross ng line at ng insulto ay ang kabilang party. So napangiti na lang ang shaman at tinanong ito kung nais niya bang masuri ng mabuti ang painting. Pumunta ito sa likuran niya at gamit ang kanyang abilities, tinulungan niya itong mabuksan ang mata. Napansin naman ni Byung-guk na huminto si Hejin at nakatitig lang sa painting. So tinanong niya ano raw ang problema. Humarap naman ito at tinanong ang VP, saan niya raw nabili ang painting na iyon. Sinabi naman nitong ano raw ba ang pinagsasasabi nito bigla. Nabili niya raw iyon sa Hapik Art Gallery. Meron namang babaeng bumaba ng hagdan na biglang nagtanong, sino ang nagtatanong? Sumagot naman ang bida na siya raw ay isang antique appraiser. Alam nitong sila ang dumating para magbenta ng item doon. Mukha raw hindi sila nagtagumpay sa bargain. Bakit daw hindi na lang ito umalis agad? Ano raw ang ginagawa pa nito at nakatambay doon? Hindi naman daw niya item iyon so hindi na daw mahalaga. Pero na-feel bad daw siya para sa taong bumili ng painting na iyon habang ina-admire ito. Halatang hindi natuwa ang babae sa statement ng bida. Pati ang VP ay nag-iba ang itsura, ano raw ba ang nais nitong sabihin? Sagot niyang, ang Lion Tamer daw na gawa ni Max Beckman ay talaga namang masterpiece. Walang duda raw doon, pero tinuro niya ang painting sa likod sabay sabing, iyon daw, ay hindi ginuhit ni Max Beckman. Aba, ginagalit nyo ang bida ah. Ayan, nalaman tuloy nilang peke pala ang display nilang mukhang mamahaling na painting. Anak kaya ng VP ang babaeng bumaba ng hagdan. Ano kaya ang mangyayari dahil sa ni-reveal ng bida? Ipinakita ang Ubot Art Museum, 5 taon na ang nakakaraan. Nakatitig lang ang bida sa isang art display doon na parang namangha sa ganda nito. Kasama niya rito ang kanyang ama. Sinabi nitong kung tititig lang ito doon, mauubusan sila ng oras para makita lahat ng naroon sa museum. Hindi naman ito makapaniwala, nakatitig naman ang ama ng bida sa kanya habang siya naman ay focused sa nasa harap niya. Umakyat na sila sa ikalawang palapag ng museo. May isang babae silang nakasabay sa hagdan at bigla na lang sumabit ang takong nito sa hakbang kaya naman na out of balance ang matanda. Mabuti na lang at agad na iabot ng ama ni Hejin ang kamay niya at nasalo ito, bago pa man kung ano ang mangyari. Tila gulat naman ang babae dahil sa nangyari. Ay nalalayan nilang mag-ama ito sa gilid upang maupo muna at magpahinga. Tinanong nila kung okay lang ba daw siya gamit ang lengwahe ng Italy. Sumagot naman itong, okay lang daw, salamat sa kanila. Sobra-sobra ang tuwa niyang naroon sila at natulungan siya. Curious naman ito kung mga turista raw ba sila. Umamin naman silang oo raw at humingi ng pasensya dahil hindi sila fluent sa Italian dahil galing sila ng Korea. Humingi naman ng paumanhin ang babae dahil hindi na nakapaglibot pa ang mag-ama. Hindi tuloy nila nalubos ang kanilang oras para makita lahat ng exhibit sa museum. Sumagot ang ama ni Hejin na okay lang daw, pwede naman silang bumalik na lang ulit sa susunod. Nakagkaroon naman ng bright idea ang babae at parang na-excite ito. Hindi raw siguro niya maibabalik ang favor sa kanila pero sabi nitong, meron siyang koleksyon sa kanyang bahay. Kung okay lang daw sa kanila, nais niyang imbitahin sila sa kanyang bahay. Nagulat naman ang mag-ama sa iminungkahi nito at nang tanungin kung ayos ba sa kanila iyon, okay sila. Hindi nagtagal, naroon na nga sila sa tila palasyo nitong bahay. Sinabi ng babae na ang mga painting raw doon ay hindi mare-replace ang mga naroon sa art museum pero okay naman daw sila hindi ba? Namangha naman ang mag-ama at sinabing napakaganda raw ng koleksyon nito. Maraming salamat at inimbitahan niya raw sila upang makita ang mahahalagang works doon. Nakatitig naman si Hejin sa Lion Tamer na gawa ni Max Beckman. Balik sa present, sa isip ng bida, isang once-in-a-lifetime experience daw iyon. Nalaman din kasi nilang ang lola pala na na-meet nila ay galing sa isang historic aristocratic family sa Florence, Italy. Kaya naman pala sa mansyon ito nakatira at merong sandamukal na mahahalagang paintings sa bahay. Nakatitig sa present time si Hejin sa painting sa bahay ng VP ng Huajin Group. Iniisip nitong mataas ang tsansa na ang totoong Lion Tamer ay ang nakita nila sa bahay ng lola na na-meet nila noon sa museum. Obvious daw kung ano ang painting na nasa harap niya ngayon, ngunit napasabi na lang ito ng how absurd. Iritang-irita naman ang anak ng VP at sinabing ang lakas daw ng loob nitong sabihing peke ang painting ng tatay niya. The fact na trinatrato raw nito ang mga curator at appraiser sa Hapik Art Gallery na parang mga tanga, wala na raw itong iba pang choice kung hindi ang i-report sila sa polis.
Sinabi niya sa daddy niya, na yun daw ang dapat nilang gawin. Galit din ang VP at sinabing gumagawa daw ito ng claims na hindi nila kayang panindigan. Confident namang sumagot ang bida ng that so, kung ganun daw, sige, i-report nila siya. Hindi man nito alam ano ang kakaharapin niyang charges, pero sa tingin niya mahihirapan daw ito sa future kasi may lilista ang pangalan niya sa mga blacklisted ng Hwajin Group. Shocked naman si Uncle Byung-guk dahil sa ginawa ni Haejin. Kahit si Director Lee ay nagulat at pinagpawisan. Alam niya raw na medyo bastos ang batang iyon pero if wala raw itong pinanghahawakan, ang lakas ng loob niyang umakto ng ganon sa harap mismo ng Vice President. Tinanong ang bida kung meron daw ba itong ebidensya na peke ang painting na iyon. Sagot niyang, hindi naman daw mahirap maspoten iyon pero, hindi naman daw siguro nila sinusubukang gamitin ang appraisal service nito ng libre tama ba? Sabay ngiti. Hindi na matanggap ni Director Lee ang asal at overconfidence ni Haejin, kaya naman sinabi nitong hindi niya ba raw alam kung nasaan siya. Bakit daw siya sumasagot-sagot ng ganon? Hindi raw iyon ang lugar para mag-joke ito. Sagot naman nitong, sino ba ang nagjo-joke? Judging sa fact na sinabi niya sa kanilang peke ang painting na iyon. Ipinakita niya na raw ang sinseridad niya. Sasagot pa sana si Soo-jong pero pinatahimik na ito ng VP. Sinabi naman niya kay Haejin na name your price, regardless daw kung peke o authentic ito, 1% daw ng appraised value, base sa value ng original, ang appraisal fee niya. Sumigaw naman ang anak ng VP na kailangan pa ba raw nilang makinig sa nonsense nito sabay duro kay Haejin. Wag na daw silang magpa-involve sa kanya at tawagan na agad ang pulis. Napasabi naman ang VP na Director Lee, imbestigahan mo ang bastard na ito. Napa-oo na lang ito habang parang nanginginig sa takot. Napatayo ang VP at napaisip sa sinabi niyang 1% ng appraised value. Sabay sabing, sige raw, papayag ito. Pero, kung nonsense daw ang sasabihin nito, kukunin niya ang pera na iyon at ipapakulong ito for swindling. Napalunok naman sa likod si Uncle Byung-guk habang naghamon ang VP at sinabing, go ahead and try me. Nag-agree naman ang bida at sinabing kung pwede raw ay lumapit ito ng unti upang mas makita ang painting. Lahat naman sila ay lumapit sa kanya at curious sa kung ano ang sasabihin nito. Tinanong niya sila kung alam ba nilang parte ng Hermann Göring's collection ang Lion Tamer painting. Noong World War II raw, si Hitler at ang henchman nitong si Hermann Göring ay naglot ng almost 5 milyong mga pieces of art kasama na ang painting, sculptures, handicrafts at interior decorations. Isa na raw sa mga kinuha nila ay ang Lion Tamer ni Max Beckmann. History lesson daw ba iyon o ano? Dumiretso na raw ito sa punto niya sabian ng anak ng VP. Sagot nitong, ayaw niya rin naman daw ang history. Pero ang importante dito ay hindi si Max Beckmann kung hindi si Göring. Sa lahat daw ng mga art piece na kinolekta nito randomly, nakasama raw doon ang mga painting ni Vermeer. Pamilyar daw ba sila sa painting na tinatawag na Christ with the Adulteress? Alam ito ng VP kaya naging iba ang reaksyon niya nang marinig ito pero ang anak niya, sumagot lang na. Bakit daw napunta naman kay Vermeer ang usapan bigla-bigla? Na-figure out naman ng VP ito at sinabing Migueren ang art forger na nagbenta ng counterfeit kay Göring. Tumango naman ang bida at sinabing tama raw. 4 na taon daw nagpagaling si Migueren upang malinlang ang mga tao at ma-screw over ang mga critics na nag-judge poorly dito. Eventually, gumaling ito at naloko kahit na ang mga best appraiser ng panahon nila. Dahil doon, binenta na nga ni Migueren ang mga counterfeits na gawa niya upang kumita ng malaking halaga. Isa sa mga ito, ay ang Christ with the Adulteress na binili ni Göring. Meron daw sikat na istorya na ang perang natanggap niya noon ay counterfeit money. Matapos ang digmaan, si Migueren daw ay nilitis dahil sa pakikipagtulungan sa mga Nazi. Pero nang ibinuking nitong mga counterfeit lamang ang binibenta niya, na-transform ito mula national traitor at naging hero na nag-deceive sa mga Nazi. Noon raw, nang ginuguhit ni Migueren ang mga forgeries, sinabi niyang ang pinakamahirap ay ang pagmukhain itong luma. Ang solusyon niya raw ay ang gayahin ang mga artists na sumisikat ng panahon nila at hindi ang mga luma o sikat noon. Napaisip naman ang VP at sinabing, isa ba raw doon ay si Max Beckmann. Umoo naman ang bida at sinabing si Max Beckmann daw ay sumailalim sa matinding panunupil sa rehimeng Nazi. At sa huli tumakas ito papuntang Amerika. Mas madaling dayin ang lahat dahil wala raw makakapaghusga sa pagiging tunay nito. Dahil wala namang scientific analysis tools noong panahon nila hindi tulad ngayon. So napatanong ang VP,
Meron bang patunay o ebidensya na forgery ang painting na meron siya? Confident naman itong sinabing, of course, nais daw ba nitong lumapit pa para tignan ito ng malapitan. Si Director Lee ang lumapit at tinuro ni Hejin na ang ebidensya raw ay nasa lower right corner ng painting. Sa likod raw ng item na parte na ginamit sa itim na silya, merong lugar na pinaint over para mag-stand out. Sinuri namang mabuti ni Director Lee ito at parang pinagpawisan pa nga. Tinulak naman siya ng anak ng VP at sinabing ano raw ang nakikita nito. Sinabi niyang ang leg daw ng silya na iyon. Sabi ni Hejin sa likod ng layering na iyon, makikita niya ang signature ni Migueren. Hindi raw iyon makikita sa original painting, so solid proof iyon. Pinagpawisan naman ito at tinanong nasaan daw ang original. Poker face naman itong sumagot na paano niya raw malalaman. Pero ang totoo, alam niya, dahil nakita mismo ng kanyang mga mata ang totoong lion tamer. Napansin naman ng VP na nagsisinungaling ito at parang alam niya nasaan ang original painting. Natawa naman ito at sinabing matalas daw ang matandang ito. Lumabas naman ang shaman sa likod nito. Anyway, gaya ng sinabi niya kanina, ang appraisal fee niya raw ay base sa halaga ng genuine na item. Noon raw, lumabas ang Lion Tamer sa Lampert auction at ang appraised value ng original ay umabot sa €864 o 1.2 billion. Siguradong mas tumaas pa raw ang value nito ngayon. Pero okay na raw sa kanyang ang 12 million won o 1% ng halaga nito noon. Kailangan niya lang raw ibigay ang account number niya kay Director Lee, hindi ba? Hindi naman makapaniwala si Byung-guk na kumita si Hejin ng 12 million won o halos kalahating milyon sa peso natin sa loob lamang ng 5 minuto. Sana all. Well, sabi ng bida, kung hindi niya raw ito ibibigay, wala na siyang magagawa doon, pero nagtitiwala raw itong totoo siya sa kanyang salita. That's enough, sagot ng VP. Ang 1% daw ng appraised value ay makakarating sa kanyang account bago matapos ang araw na iyon. Nagpasalamat naman si Hejin at natuwa. Nag-enjoy raw siya ngayon. Hindi naman makapaniwala ang anak ng VP at mangiyak-ngiyak pa nga. Tumingin naman ang VP kay Byung-guk at sinabing bibilhin niya na raw ang dala nitong item for 2 billion. Na-shock naman ito at sinabing ibabalik niya na raw. Kinumpirma naman ng VP kung magtito nga ang dalawa. Tumawa naman si Byung-guk at sinabing oo raw. Medyo rude lang daw talaga ang pamangkin ni T0O, pero sincere daw ito. At kitang-kita niya naman daw na incredible ang kakayahan nito. Napatingin naman ang bida sa kanya at nag-agree ang VP dito. Tanong nitong, kailangan ba raw niya ang tulong ni Hejin? Oo raw sagot niya. Nabasa niya ang iniisip nito. Depende raw sa kanya kung tatanggapin niya ba o hindi. Meron daw kasi siyang kailangang tulong dito. Kukunin kaya ni Hejin ang offer nito. Grabe, hindi rin ako makaget over na ganun-ganun lang, kumita ang bida ng koletang milyon. Wow, parang gusto ko na ding maging appraiser. Inabot na sila ng gabi sa bahay ng Vice President. Nabother naman ito nang makita ang kanyang anak na nagstay pa sa sala. Tinanong niya kung bakit pa raw ito nandun. Umakyat na raw siya sa kwarto niya. Kahit na raw inutusan siya nito, siya raw mismo ang bumili ng painting na yon, na nalaman nga nilang forged pala. Sa tingin niya, meron daw siyang right para malaman ano ang sasabihin ng kanyang ama. Wala naman itong nagawa at napasabi na lang ng, sige, bahala ka na, kung ano ang gusto mong gawin. Sabay facepalm. Bago raw sila tumungo sa ibang usapan, tinanong ng VP ang bida kung confident raw ba ito sa pottery. Nag-isip muna si Hejin bago sumagot. Nagpaka-honest naman ito at sinabing, hindi raw. Nagulat naman si Uncle Byung-guk dahil sa response nito. Kahit ang VP ay na-caught off guard. Sumama raw siya doon sa tito niya para magbenta ng pottery. And yet, sinasabi nitong hindi siya confident pagdating sa pottery. Sinabi ng bida na oo, if meron daw itong i-request. Pag-isipan niyang mabuti bago ito magdesisyon. Dahil sa kakaibang mga sagot nito, pinapatigil na siya ni Byung-guk. Pero ang ibig daw sabihin nito, ay dapat hindi nila siya gawing accountable, para sa mga loss na makakamit nila, kapag ibinigay sa kaya ang appraisal job. Sa isip naman ni Hejin, although hindi niya raw alam anong klaseng request ito. Sa totoo lang, ayaw niya na raw marinig pa. May mga pagkakataon raw kasi na napapagod ito tuwing ginagamit ang mga abilities niya. At ang pinaka-importante pa, ayaw niya raw sa babaeng nasa harap nito. Natila nilo-lockdown siya. Sabi nitong, speechless daw siya. Baka isipin nilang siya lang ang appraiser na meron ng Korea. Tama na daw, sabi niya sa tatay niya. Pwede naman daw itong maghanap pa ng ibang tao.
Na-fed up naman ito sa kanya, kaya naman sumigaw ito ng quiet, kung ayaw niya raw umakyat, manahimik lang daw ito doon. Halata naman nagulat at hindi ito in-expect ng anak niya, na tunog spoiled brat. Kwinento naman ng VP, na 1 linggo na raw ang nakakaraan, mula nang bisitahin siya ng isang art dealer. Ito raw ay si Yang Sojin. Tinanong niya sila kung kilala ba raw nito. At tila pamilyar si Byung-guk. Kung ang tinutukoy niya raw ay ang representative ng Haneul Gallery, na Yang Sojin, oo, pamilyar raw siya dito. Kilala ito bilang best art dealer sa buong Korea. Siya raw kasi ay may di kapani-paniwalang skill sa pag-deal ng mga Easter at Western artworks. Sumagot naman ang VP na, tama. Matapos daw sila nitong ilagay sa top spot, meron daw itong ipinakitang item sa kanya. Inabot naman ito kay Hejin, para suriin. At tila nakilala niya ito sa picture pa lamang. Tanong ng VP kung ano raw sa tingin niya. Hindi ba raw nakakamangha ito? Sagot niyang, totoo ngang isang fine piece ito ng Bonchong Celadon. Ang Bonchong ay nag-originate pa sa 15th century, isang traditional na form ng Korean stoneware na merong blue-green tone. Naisip ng bida na, hindi niya malaman ang size nito, pero napaka-elegante raw ng hugis nito. Ang pattern ay strong at outspoken din. Sa litratong iyon pa lamang, masasabi niya ng siguradong best quality ito. Curious naman si Byung-guk at nakisilip sa litratong hawak niya. Ayon kay Yang Sojin, ang may-ari daw ng item ay Japanese. Pero ang problema, ang offer nito ay exchange at hindi purchase. Wala raw itong intensyon na ibenta ito kahit na gaano kalaki ang offer niya sa kanya. Interesado lang daw ito sa pakikipag-trade ng isang art mula sa gallery nila. Napaisip naman ang bida anong art gallery. Sabi ng VP, na Seon Gallery daw. Siya ang may-ari ng gallery na iyon. Tama, naalala na ng bida na manager lamang si Yunhai doon. Ang ibig sabihin ba raw ng VP, ay ang gusto nito, ay hindi lamang appraisal sa pottery sa litratong pinakita niya. Sagot naman itong, oo. Kailangan niya raw ng item mula sa Seon Gallery, na magagamit niya para i-trade sa Bonchong Celadon. So kailangan niya rin ng appraisal, para sa item na ipapalit. Nakatanggap na raw ito ng appraisal mula sa iba pang mga eksperto, pero puro weird na bagay lang daw ang sinasabi nila. Kaya naman ang gusto niya raw, ay appraise nito ang parehas na gamit, at sabihin kung ano ang mas mahalaga sa dalawa. Sabi ng bida, kahit na raw siya ang mag-appraise ng mga ito, maaring parehas lang ang sasabihin niya, sa nabanggit ng mga expert sa kanya. At nag-agree naman ng VP. Isa pa raw, kumpara sa ibang appraiser, mas mataas ang singil niya rito, dagdag ni Hejin. Napainom naman ito ng kape at sinabing, alam niya raw. Napatanong naman ng bida, na kahit ganon, siya pa rin daw ang pipiliin nito, dahil lamang daw ni-reveal nito na forgery ang painting na meron siya. Sagot naman nitong, marami na raw siyang nakitang mga tao na overly confident sa kanilang kakayahan. Pero lahat halos sila ay kinabahan kapag nakakaharap na siya. Pero si Hejin daw ay kakaiba. Ang lakas ng loob nitong mag-request ng milyon-milyon sa kanya. Unless baliw raw ito, ang bagay na iyon, ay hindi magagawa kapag may confidence ka lamang. Siyempre, nakibatin na naman ang anak nito. Tumayo siya at sinabing, paano kung baliw lang daw talaga ito? Pwede naman daw na sobrang taas lang talaga ng confidence level niya o pwede rin namang desperado ito para sa pera, hindi ba? Sagot naman ng kalmado nitong ama, kung crazy daw talaga si Hejin, then ability na rin daw niya ito. Kahit si Director Lee ay napasabi na, ang appraisal fee raw para sa trabahong iyon, ay maaring pumalo ng 100 million won. Wala namang pake ang VP at sinabing, this is a matter of my pride. Nang ipakita raw kasi sa kanya ito ni Yang Sojin, napansin niyang meron itong dalang iba pang mga files. Bukod sa item mula sa Seon, mukhang meron din daw itong mga gamit na gustong makuha sa ibang mga lugar. Ano raw ang mangyayari kung sakaling, makilala siya at masabing siya lang ang nawalan ng pera dahil nag-trade ito not knowing ang halaga ng item. Humingi naman ng tawad si Director Lee sa kanya. Tumingin ang VP kay Hejin at sinabing, hindi niya raw ba tatanggapin ang komisyon na ito. Pinag-isipang mabuti ito ng bida at sinabing, tatanggapin niya na raw. Natuwa naman siya at sinabing, kung wala raw itong tiwala sa sarili, imposibleng tatanggapin niya ang ganong klase ng trabaho. Nairmind naman ni Hejin na regardless sa authenticity ng item, ang bayad daw na hihingiin niya ay 1% ng appraised value. Normally, dahil dalawa ang item na ipapa-appraise nito, tatanggap dapat siya ng 1% sa bawat isa.
Pero para raw sa convenience nito, kahit bayaran na lang daw niya is 1% ng may pinakamataas na value sa dalawang item. Tatanggapin niya raw ba ang offer na ito? Sumagot naman itong, "Alright, let's do that." At nag-shake hands na nga ang dalawa para sa deal na ito. Dagdag ng VP, si Director Lee na raw ang bahala sa pagbabayad sa kanya. So wag daw itong mabahala at ibigay ang best niya sa trabaho na iyon. As usual, naki-enter na naman ang anak nito at sinabing, "See you bukas sa gallery," sabay abot ng kanyang kamay. Napakamot ulo naman na ng bida at sinabing, hindi naman daw nito kailangang sumama. Kung pupunta raw ito, para lamang ay distract siya, bakit hindi na lang daw siya pumirmi sa bahay nila at hihintay ang malaman ang resulta instead? Nainis naman ito at tinanong, ano ba raw ang tingin niya sa kanya? Nag-walkout na lang siya at sinabing, anyway, pupunta raw siya sa ayaw at sa gusto nito. Lahat naman sila at tila na-stun sa ginawa nito. Matapos ang agreement, bumalik na ang magtito sa Foresthill Bless Hotel. Pagod na pagod raw si Hejin kaya naman humiga na ito sa sofa. Sinabi naman ni Byung-guk na paano raw ito mapapagod. Muntik na raw siya atakihin sa puso dahil sa mga pinagsasabi nito doon. Napangiti naman ang bida. Dagdag ni Byung-guk, dahil isinabat daw ng VP ang paintang doon kung saan kitang-kita ng lahat, meaning, hindi niya raw ito masyadong gusto. Kaya naman, nang sabihin niya raw na peke ito, tila nakita niya bigla ang impyerno. Napatanong naman ito, kailan niya napansin na peke ang painting na iyon. Confident naman itong sumagot na, simula raw nang makita niya. Sa totoo lang daw kasi, nakita niya na mismo ang totoong version nito, noong pumunta sila ng Italy ng kanyang ama, matagal na panahon na ang nakalipas. Kaya naman daw tinitigan niya ito. So na-realize ni Byung-guk na kaya pala ang lakas ng loob nitong ibulgar na peke iyon. Matapos daw nilang mag-usap, sabi ni Hejin, alam niya na bakit nito sinabit ang Lion Tamer painting sa pinaka-visible na parte ng kanilang bahay. Na-curious naman si Byung-guk bakit. Sagot nitong, gaya raw ng hari na kayang i-move ang bansa niya kung gugustuhin niya. Si Vice President Lim Song-jun daw ay pre-project ang image nito bilang trainer na nagte-train sa Beast, which is ang Leon. Nag-agree naman si Byung-guk na tama raw. Ang number 1 sa Hwayin Group ay maaring ganun nga ang pag-iisip. Tiyanong naman ni Hejin kung bakit 2 billion niya binenta ang dala nito. Napaisip muna ito, bago sabihin, sa tingin niya ba raw, bibilhin yon ng VP kung ang hiningi niya lang ay 1 billion. In the first place, alam niya raw na wala naman itong intensyon na bilhin iyon. Napatayo naman si Hejin sa narinig niya at sinabing, hindi niya gustong bilhin ito. Habang busy maghanap ng inumin si Byung-guk, sumagot itong, isang tingin pa lang raw, alam niya na agad. Ang gaya niya ay bibili lang ng ganong item sa ikalawa o ikatlong mong pagbisita sa kanya. Na-amaze naman si Hejin sa uncle nito at sinabing, hindi niya alam na manghuhula raw pala ito. Tinawag siyang punk ni Byung-guk. Tina-trato man siya bilang kriminal sa Korea, pero sa China na raw, sikat ito doon. Anyway, pagkakita niya pa lang daw sa VP, naramdaman niya na ito. Sigurado raw siyang nag-background check ito sa kanya. Gulat naman ang bida at sinabing, malamang alam daw ng VP na isa itong tomb robber. Sagot niyang, syempre naman. Mataas ang posibilidad na alam nitong nanaka lang nila noon ang ibinenta niyang item. Kaya naman daw, sinubukan nitong, tumawad sa presyo. Gayunpaman, para hindi raw ito mapahiya, hindi siya agad tumawad. Siguro iniisip nitong baba niya raw ang presyo kapag pinaalis siya nito. Gayunpaman, nahuli niya na agad nito, nang nag-react ito taliwas sa ine-expect niya. Hindi niya inasahang wala akong pake at aalis na lang kung hindi niya ito magugustuhan. Na-realize naman ni Hejin, na yun pala ang dahilan kung bakit 2 bilyon ang benta niya. Marahil tumawag daw ito ng half the price, kaya naman sabi ni Byung-guk, kailangang 2 bilyon ang presyo niya. Although, prepared naman daw siyang ibenta ito ng mas mababa, hindi niya inasahang makukuha niya ito for 2 billion salamat sa pamangkin nito. Again, hindi sila related by blood, close friends lang sila ng tatay ni Hejin kaya uncle o tito ang tawag niya dito. Dagdag ni Byung-guk, kung alam niya lang daw na mangyayari iyon, sana 3 billion na ang hiningi niya. Sayang raw. Sa isip naman ni Hejin, hindi niya alma kung tatawagin itong eksperto sa trading o isang taong kwalipikado para maging con artist. Bigla namang may na-realize si Hejin, ibig sabihin daw nun, ay kumita siya ng extra 1 billion, pasalamat sa kanya. Wala naman daw siguro itong nakakalimutan, hindi ba?
Pinagpawisan naman si Byung-guk dito at sinabing Punk, sige na nga, since close daw sila, bibigyan niya ito na nagmalaking bonus. Masaya na raw ba siya doon? Parang bata namang sumigaw ng yehey si Hejin. Well, kahit ako siguro, partihan kahit 10% lang ng 1 billion, magdidiwang din. Anyway, hindi raw alam paano sasabihin ito ni Byung-guk, pero alam niya raw na siya ang dahilan kung bakit nito nakuha ang komisyon na iyon pero, matapos daw ang insidente na iyon, mas okay daw kung hindi na ito magiging involved sa Hwajin Group. Hindi raw siya sigurado kung nagustuhan ba talaga siya ng VP, pero sa huli raw, maaring ituring niya silang members ng same gang. Para raw kasi sa mamayamang merong pera at kapangyarihan, sila ay tinuturing na swindlers na parang mga flies na kumakapit sa mga gamit na gusto nila. Best case scenario raw, either matatake advantage ito o kaya naman, piliting ibenta ang mga items sa mababang halaga. Pero kung madadawat daw siya rito ng matagal na panahon, siguradong hindi raw ito makakakita ng good end. Kahit daw ang ama nito, na greatest swindler kung ituring, ay nagkaroon din ng mga paghihirap sa ganong merkado. Kung hindi raw dahil sa ama niya, malamang ilang beses na itong muntik mamatay. Of course, lahat naman daw sila ay gustong kumita ng pera, pero ayaw niya raw na mapahamak ito. Sagot naman ni Hejin, na wag daw itong mag-alala. Hindi niya man daw alam, lahat ng nangyari sa kanila ng kanyang ama, pero nakapagdesisyon na raw ito. Hindi siya basta-basta magpapadala sa mga kagustuhan ng ibang tao, ever. Makikita naman ang shaman sa gilid nito na tila natuwa sa narinig niya. Malalagay nga kaya sa alanganin ang buhay nito in the long run. Kung sa bagay, bilyon-bilyon ang pinag-uusapang halaga ng mga items na ina-appraise nito. Grabe, ang laki ng kita ng bida, bukod sa bayad ng VP sa painting, nakakuha pa ito sa Uncle Byung-guk niya. At meron pang bagong komisyon na parang mas malaki pa ang halaga. Makikita ang isang malaking building, sa tila isang tagong lugar. Sa loob, makikita ang mga busy na manggagawa, na naka-all white full on Firen. Para itong factory ng mga pottery. Nanunood naman sa taas, ang ngayon lang natin muling makikita na si Jong Dae-hyun. Nakapangalumbaba ito, habang nagmamasid sa mga mabubusising nagpipinta ng mga items. Tila malalim ang iniisip nito, at may napansin. Meron siyang staff na may dalang file, ang lumapit para mag-report. Gaya daw ng iniutos nito, ang dala niya raw, ay ang mga dokumento, patungkol sa ating bida, na si Park Hye-jin. Sinabi niyang, bakit daw natagalan siya sa pag-gather nito. Humingi naman ito ng tawad. Nung una raw kasi, wala silang makitang impormasyon tungkol sa kanya. So medyo matagalan raw ang investigasyon. Napaisip naman ito sa sinabi niyang, wala silang nahanap, nung una. Ibig sabihin, ngayon, meron na silang nakuha, na curious naman ito at tinignan ang dala niya. Anong klaseng bastard daw kaya siya, na nagnanakaw ng pera nito? Nagulat ito, nang malamang, tinulungan ni Hye-jin si Vice President Lim Seong-jun, sa pag-appraise ng item. Hindi siya makapaniwala, na nakatanggap ito ng 1% ng appraised value nun. Isa pa, tinanong niya si Secretary Lee, kung ang nababasa niya ba raw, na Park Yoon-sok doon, ay ang bastard na kilala niya. Sumagot naman itong, oo. Siya raw ang tomb robber, na si Park Yoon-sok. At ang anak raw nito, ay si Park Hye-jin. Nakapa-interesting daw nito sabi ng direktor, sabay kuha ng kanyang sigarilyo. Ito raw ba ang sinasabi nilang, twisted fate? Dagdag niya, like father, like son. Parehas daw silang panira sa negosyo niya, dahil sa mga ginagawa nila. Buong akala niya, useless bastard lang daw ito, na nagawang pagsamantalahan ang Hwajin. Pero, meron daw pala itong something na maasahan. Kaya naman, tinanong niya kay Secretary Lee, ano raw ang mararamdaman nito, kung ang bagay na pilit mong iniwasan, ay nangyari na. At isa pa, ginawa ito sa'yo, ng kamag-anak mo. Na-caught off guard naman ang secretary, at hindi malaman, ano ang isasagot. Sabi ng direktor, nakaisip na raw siya ng gagawin. Inutusan niya itong alamin, kailan niya raw pwedeng makamit up si Hye-jin. As soon as possible raw. Pero dapat, parang natural lang, para hindi ito mag-high na wala, ng kahit na ano. Iba naman ang naging ngiti nito, nang sabihing, naririnig niya na raw ang tunog ng perang papasok sa kanya. Kachang-kachang. Lumipat naman ang eksena, sa Seon Gallery. Pumasok doon si Hye-jin, at ang kanyang Uncle Byung-guk. Merong sumalubong sa kanila, na nagsabing, welcome. Sabay tanong, kung first time raw ba nila doon.
Sagot naman nitong hindi, naroon raw daw, si Director Lim Yun-hai. Saktong dumating naman ito, at nakilala siya. Tinanong niya, kung bakit raw sila nandoon. Sagot nitong, nakakuha raw ito ng komisyon. Wala ba raw nabanggit sa kanya, si Vice President Lim Song-jun. Nagulat naman ito, at tinanong na siya raw ba ang appraiser na makikipag-meet kay Director Yang So-jin ngayon. Napangiti ang bida at sinabing, oo. Inutusan raw siya ng VP na i-meet ang direktor. Bigla naman itong napayuko, sabay sabing, I see. Nasurpresa lang daw ito. Noong isang araw daw kasi, umakto ito, na parang hindi nababali, dahil sa nangyari noon. Sagot naman niyang, masaya raw siyang nakita siyang muli, at nakakatawa, naman na parang may naisense si Byung-guk, na tensyon, sa dalawa. Hayaan daw muna nilang, eyelid niya sila, sa exhibition hall. Siniko naman ni Byung-guk, si Haejin. Sabay pinggat sa tenga. Pabulong nitong tinanong, kung paano ito nakapunta doon noon. At bakit parang close sila ni Director Lim Yun-hai. Sagot niyang, nagkataon lang daw, na nakatrabaho niya ito noon. Napatingin palikod si Yun-ye, at tinanong, kung meron raw ba silang problema. Pinagpawisan ng dalawa, at sinabing, wala naman daw. Speechless na lang si Byung-guk, dahil dito. Na-curious naman si Yun-ye, at tinanong, kung ang appraisal fee na ibabayad raw ba sa kanya ngayon, ay gaya ng dati. Tama raw. Tatanggap ito, ng 1% ng appraisal value ng item. Napahanga naman ni si Yun-ye, dahil nagawa niya raw, na makipag-deal, sa Vice President. Sagot naman ng bida, na mas nakakahanga raw ang Vice President. Dahil nag-agree ito sa request niya, mula sa appraiser na gaya niya, na walang experience. Na speechless si Yun-ye, at naalala ang naging sagutan nila, ng kanyang fiancé. Sinabi kasi nito noon, na may sense daw ba, na basta-basta pumayag na bayaran ito ng 1% ng appraised value. Anyway, nakarating na nga sila, sa exhibition room. Mukhang nandoon na raw ang imimit nila. At di naman may pinta ang mukha ng bida. Ipinakita ang isang taong nakatingin, sa isang item sa hall. Sabi ni Yun-ye, Haejin, hayaan mong ipakilala ko sa'yo siya. Ito raw ay si Director Yang So-jin, ng Haeul Gallery. Mukha itong fearless, at successful woman. Pangmalakasan ng outfitan. Mukhang malaki rin ito kumita. Balik tanaw naman muna, sa dinner ng magtito kagabi. Makikitang uminom ng soju ang bida, pati na ang uncle nito. Iba raw ang lasa nito, ngayong meron na siyang 2 billion won. Na-insert naman ni Haejin ang pag-congratulate dito. Sabay paalala, na wag daw nitong kakalimutan, ang bonus niya. Napatanong naman ito, sino raw si Yang So-jin? Sagot nitong, ang babaeng iyon daw, ay nakakamangha. Hindi niya raw ito kilala, kasi ang tatay niya, nakikiipagdeal lang lagi sa pare-parehas na mga tao. Dagdag niya, alam mo bang, karamihan ng mga taong, tinatawag ang kanilang sarili, na antique dealer sa kanilang field, ay naging involved sa kaidashi, one way or another. By definition, ito raw ay ang pagbili ng maramihan, o derogatory term, para sa mga buyer na gagawin ang lahat, para makuha ang mga items. Sabi niya, nakakalungkot daw itong istorya. Pero karamihan ng mga cultural assets ng Korea, ay stolen goods. Mahigit 30 years na raw ang nakakalipas, isang tao na nagtatrabaho sa National Museum ng Korea ang nagsabi, paano raw magkakaroon ng archaeologist sa Korea? Ang mga tomb robbers daw ay makokonsidera ng archaeologists din. Kasi, mas maalam pa raw, ang mga ito, kesa sa mga university professor. Kung ang mga tomb robber daw, ay hinuhukay ang mga libigan at mga labi ng namatay na. Ang mga kaidashi raw, ay ang mga taong hinuhukay ay mga bahay ng mga buhay. Noong Japanese colonial period, wala raw awareness ang mga tao sa cultural assets at antiques. Ang mga kaidashi ay naglilibot-libot sa mga basa, at naghahanap ng mga bahay-bahay. Binibili nila ang mga makikita nilang mga artifacts doon, sa napakamurang halaga. At ang ginagawa naman nila, ibinebenta ito ng sobrang mahal, sa mga mayayaman o sa mga Japanese. Ang anak raw ng pinakasikat na kaidashi sa Korea, ay walang iba, kundi si Yang So-jin. Ang sikat na kaidashi raw na ito, ay si Yang Manchol, isang taong, hindi papalampasin, kahit kainan ng aso, na nakita niya sa kabukiran. Ang taong yun daw, ang worst type, ng scumbag. Tila may hinanakit si Byung-guk, dahil nung bata pala siya. Si Yang Manchol, ay binili, ang mga old pottery nila, sa di makatarungang presyo.
Halos pamigay price na raw, siguradong kung ngayon, napakamahal na raw nun. Minura niya ito at tinawag na bastard. Nakarelate naman ang bida sa buhay ni Yang Sojin. Habang kinukuha nito ang mga bagay na para sa ibang tao, natutunan na rin daw nito ang tungkol sa mga antik. Dagdag ni Byung-guk, ang ama naman daw ni Hejin ay hindi nagnakaw, ever, sa bansa nilang Korea. Basta't artifacts daw ng mga ninuno nila, kahit na wala siyang kitain, sisiguraduhin daw nitong mapupunta ang mga iyon sa isang domestic art museum. Sabi naman ni Hejin, kahit na marami raw itong ginawang mas asama, sa tingin niya, ay kahanga-hanga rin daw talaga ang kanyang ama, dahil doon. Ano pa raw ba ang pwede nitong gawin, kung ang lahat ng natutunan niya, ay ang magnakaw? Anyway, namana raw ni Yang Sojin, lahat ng antiques, ng kanyang ama. Kasama na rito, ang mga koneksyon, sa mga Japanese at Chinese art dealers. At dahil doon, nakapagbukas ito ng art gallery, at napakag-build ng friendship, sa mga conglomerate at mga politiko. Ang galing raw nito sa pagbebenta, ay hindi mapapantayan. Dahil halos lahat ng mga items niya, ay sold out agad, by the time na isasara na nito ang exhibition. Kahanga-hanga itong babae, sabi ni Byung-guk. Pero ang problema, masyado itong katulad ng ama niya, na basta't kikita siya ng pera, ibebenta niya ang mga domestic relics nila, overseas. Kadalasan raw, ang mga buyers nito ay sa Japan. Sabi naman ng bida, siguradong walang magawa, ang mga nasa posisyon sa kanya. Nag-agree naman si Byung-guk dun. Hindi naman daw naging friends nito ang mga matataas na rangkang officials, for nothing. Napangiti naman ang bida, at sinabing, gamitin raw nila, ang pagkakataon na ito, upang turuan si Yang Sojin, ng leksyon. Napatanong naman ang uncle nito, kung paano raw nila ito gagawin. Una, tignan daw muna nila ang item bukas. Makikita namang nakasilip lang ang shaman, sa salamin nito sa bulsa. Balik sa present, nagulat naman sina Hejin at Yoonye, dahil dumating na roon ang anak ng VP. Hindi raw nito inasahan, na darating siya doon, ng mas maaga. Nakabusangot naman ang bida, dahil nandito na naman, ang spoiled brat. Sinabi niya na raw, na pumirmi na lang ito sa bahay. Hindi na raw dapat ito pumunta roon, para manggulo. Siyempre, sumagot na naman ito. Bakit naman daw? Hindi niya ba alam, na siya ay nag-aral din sa arts? Dagdag ni Hejin, kung makikipag-usap raw ito sa kanya, informally, hindi niya raw ito papansinin. Firm niyang sinabing, hindi siya, empleyado ng kumpanya nila. Hindi naman ito natuwa, at sinabing alam niya raw. Sino ba raw ito para umastang napakataas? Tinanong ni Yoonye si Hyoyeon, kung kakilala raw ba nito ang appraise na iyon. Sagot niyang, nandun daw siya, nung kinausap ni Hejin ang kanyang ama. Pero wag na raw ito magtanong pa. Nagtanong naman ito, na kung yun daw ba ang gusto ng auntie niya, mukhang ang tinutukoy nito, ay si Yang Sojin. Na parang na-offend sa sinabi niya. Lumapit naman ito, at tinanong si Hejin, kung siya raw ba ang pinadala ng Vice President. Magalang naman itong sumagot, ng, yes ma'am. Hindi ba raw nito dinala, ang Bonchong Celadon, na ipapalit niya sa item doon. Sagot niyang, since mahalaga raw na item iyon, hindi pwedeng dalhin lang kung saan-saan. Once kumpirmado na raw ang transaksyon nila, safely daw itong ita-transfer ng mga experts, gamit ang specialized equipment. So, hindi na raw kailangan pa nitong maabala pa at i-appraise ito. Ang gallery niya raw, kung saan naroon ang Bonchong Celadon, ay 5 minutes away lang doon. Nakahinga naman dahil doon si Hejin. Akala niya raw, kailangan niya pang pumunta sa Japan, para mag-appraise. Hindi naman in-expect nito ang ganong sagot. Tinignan naman ni Hejin ang item, na parang natitipuhan nito. Sabay tanong, ito ba ang gusto ng boss mo? Sa isip nito, although siya ang nagre-represent sa Huajin Group ng Vice President, ang asal daw nito ay parang gumagawa lang ng troublesome errand. Sumagot naman si Yang Sojin, na hindi niya raw boss, kundi isang business partner. Sabi ng bida, either way, pwede raw ba nilang tignan ang Bonchong Celadon? Nung sinabi nitong 5 minutes, ang ibig sabihin naman ata niya, ay sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Napatanong naman itong, bakit raw sa tingin niya siya pumunta doon sa Seon Gallery? Ay appraise muna raw nila ang item na iyon. Sagot nitong, yun nga ang sinasabi niya. Although hindi raw ito perpekto, natapos niya ng i-appraise ang bagay na iyon. Nastan naman ito sa kanya, pati na ang assistant nito sa likod at tila pinagpawisan.
Hindi in-expect ng lahat ang ganong sagot ni Hejin. Kahit na sina Yunye, Byungguk at Hyoyeon, ay nagulat. Ibang level na talaga ang ating bida, parang hindi pa nga tinawag ang shaman, na-appraise niya na agad yung item na nakita niya. Ano na naman kayang mga pasabog nito sa next chapter? 10 minutes lang matapos ng meet-up, lumipat na sila sa Haneul Gallery. Nailid sila ni Yang Sojin kasama ang assistant nito. Sumama rin si Yunye at ang anak ng VP. At syempre si Hejin at uncle nito. Manghang-mangha naman si Byungguk, dahil hindi niya raw inaasahang makakapasok siya doon. Ang gallery raw kasi na yon, ay sikat na tumatanggap lamang ng mga verified VIPs. Hindi sila nagpapasok doon, ng ordinaryong mga bisita. Sagot naman ng bida, nakahanga-hanga raw, pero wala naman daw itong laman. Narinig ito ni Yang Sojin sa harap, kaya sinabi niyang, naghahanda raw kasi ito sa isang exhibition plan. Nagulat naman ang bida. Dagdag niya, ilang mga okay na oriental painting daw ang dumating. So pwede raw nilang tignan ito mamaya, sabay ngiti at sabing, kung afford daw nila yon. Tila pinapatamaan nito sila, kaya napaisip ang bida na sinasabi ata ng appraiser na ito, na hindi siya nababagay sa lugar na yon. So sinabi na lang niyang, well, as long as, hindi nyo kami palayasin. Pumasok naman sila sa isang kwarto, kung saan naroon ang item na i-appraise. Unang nag-react sa artifact na yon at si Byunggul. Nagulat ito nang makita ang tunay na Banchang Celadon. Hindi man mas matalas ang mata nito sa ganung bagay kumpara kay Hejin, still, experienced Tomb Raider pa rin siya. Na naglaan ng ilang dekado upang magtrabaho sa ganong larangan. Napa oh my gosh ito sa nakita niya. Ang intuit ayon raw nito ay sinasabing, ang item na nasa harapan nila, ay hindi ordinaryo. Mangha-mangha si Byungguk, pero pinigilan siyang lumapit ni Yang Sojin. Sinabi nitong, hindi raw yun exhibit, item ito na tinatago ng kanilang gallery on credit. Bukod sa pag-appraise dito, kung pwede lang daw, ay wag nila itong lapitan kung hindi naman kinakailangan. Syempre, to the rescue ang ating bida. Hindi naman daw atet na lumapit ang uncle niya. Isa pa, naroon daw siya para i-assist siya sa appraisal. Kung hindi raw ito gusto, dahil sa tingin niya ay hindi importanteng approach, tanong niya, papaano niya raw matatanggal ang display case at maiaangat ng pottery? At paano niya ito matitignan ng maigi? Iba naman ang naging itsura nito dahil sa sagot ng bida. Dahil sinabi niyang, sigurado naman daw na si Yang Sojin ang magiging responsible kung meron mang aksidenteng mangyari sa item. Hindi na lang ito nakaimik dahil sa sinabi niya. Naghanda na nga si Hejin, at nag-gloves. At si Byungguk at nagtanggap ng display case ng Celadon, halatang mabigat ito at nakakatakot na work. Dahil kung mabasag o masanggi ang item, bilyon ang halaga nito. Lumapit ang bida upang i-observe ang item. Sa isip nito, sa totoo lang daw, hindi niya na kailangan ng abilities niya, para masabing impressive ang item na ito. Sa tingin pa lang, siyang ang narrow na shoulders pababa sa waist ng Celadon, ang pot daw na ito ay maaring galing pa sa 17th century. Close up, napansin nito ang free-spiritedness ng pattern na nakaukit. Hindi lang daw ito basta Imperial Celadon ware, na ginawa para ipadala sa royal family o sa government office. Sinabi niyang, ito ay privately produced folklore. Pero para raw sa isang 17th century folkware na magkaroon ng ganong level ng perfection, sobrang rare daw nun. Nakakabilib, na na-preserve ito perfectly. Napangiti naman si Yang Sojin. Wika nito, naiintindihan niya na raw bakit ipinagkatiwala ni Vice President Lim Song-jun kay Hejin ang trabaho na iyon. Tila na-impress ito sa galing niyang kumilatis. Dagdag niya, nung una, hindi raw siya sigurado sa kanya, dahil nga ang bata pa nito. Hindi normal para sa mga appraiser. Pero ngayong nakita niya ang appraisal work nito, sinabi niyang, meron daw ay si Hejin para sa artifacts. Speechless naman ang bida dahil hindi niya sure kung compliment ba ito o ano. Bigla namang napatigil ang bida. Habang ini-explain ni Yang Sojin, na sa nakikita nito, ang item na ito, ay ginawa ng mga best craftsmen ng kanilang generation. Kaya naman daw, ang kliyente nito, ay sinabing hindi niya ito balak ibenta para sa pera. Hindi pa ito tapos mag-explain, bigla namang nag-excuse si Hejin. Pwede raw bang mag-CR muna siya? Nagulat naman si Byungguk, dahil sumakto pa na nasa important silang appraisal work. Ayun pala, makikitang meron something sa shaman na nasa loob ng salamin niya sa bulsa.
Sa CR, dun ipinakita na akala niya raw, may tumatawag sa kanya at nagva-vibrate ang cellphone nito. Tinanong niya ang shaman sa salamin, kung tinatawag ba raw siya nito. Bakit daw agad-agad itong nagpaparamdam? Ano raw ang meron? Gayunpaman, hindi ito nagpapakita. Nagulat ito kasi naramdaman niya raw ang shaman, pero ngayon hindi lumalabas. After ilang minuto, nagpakita na ito at sinabing, naroon daw siya. Nasa likuran pala, at tila pagod at nanghihina. Tumalikod ang bida at tinanong ito, may something wrong daw ba? Mukhang hindi ayos ang pakiramdam nito, kaya napatanong siya, kung meron daw bang problema sa teacup. Sagot naman niyang, hindi ito matatawag na problema. At wala raw itong kinalaman sa teacup, na tinignan nila kanina sa Soyon Gallery. Sinabi nitong, ang pottery na tinignan daw nito ngayon lang, ang Celadon daw na iyon, ay naglalaman ng kapangyarihan ng 3 heavenly objects. Dagdag niya, ang kanyang purpose at mission doon, ay ang makuha ang sacred energy ng 3 heavenly objects, na scattered sa buong mundo ang 8 bells, bronze mirror at bronze sword. The more na ma-regain niya raw ang mga ito, mas mapapalapit siya sa nirvana. Tinanong naman ni Hejin, kung inabsorb daw ba nito ang energy mula sa Celadon, kaya ito napagod. Sagot naman niyang, imbes na mapagod, mas tamang sabihin raw na nasurpresa ito. Hindi niya inasahang, bigla itong mangyayari. Ito rin daw kasi ang unang beses niyang makarecover ng energy ng 3 heavenly objects. Hindi niya raw lubos maisip, na posible palang mag-absorb ng energy mula sa mga objects other than sa 3 heavenly objects. As soon as hinawakan raw kasi ng bida ang item, na-absorb na nito ang energy. At dun niya na-realize na energy ito mula sa heavenly object. Masaya naman ang bida, dahil hindi naman pala bad news kaya tila nanghina ito. Pero napaisip ito, hindi ba raw nakakapagtaka? Hindi ito sure kung narinig niya ang sinabi niya kanina about sa appraisal, pero ang item daw na iyon ay nanggaling sa 17th century China. Isa pa, ang owner ay Japanese. Ang date at location ay maglayo sa ancient Korean peninsula. Sagot naman nitong, marahil ito ay something na nagkaroon raw ng brief connection si Hejin. Inalala nito ng unang hawakan ng bida ang 8 bells. Ang energy mula sa bell at sa kanyang shaman, ay nalipat kay Hejin. Maaring ang pottery raw na iyon, ay napalapit sa at least, isa sa 3 heavenly objects. Kaya naman na-transfer ang energy dito. Napaisip naman si Hejin, at sinabing, may sense naman daw ang sinabi nito. Maaring, tinabi ang items na ito kasama ang either bronze mirror o bronze sword sa isang lugar ng isang owner. Dahil doon, na-excite ang shaman at sinabing, ito na maari ang clue nila upang makita na ang hinahanap niya. Sabi pa nito, ang power ng 3 heavenly objects, ay hindi nako-contain sa mga random things o sa tao. Gaya ng, maraming tao ang nakahawak sa IF bell kung saan naroon ang shaman, pero ang napili nito ay si Hejin. Siya ang unang taong napili bilang searcher ng 3 heavenly objects. Kung ang will daw ng objects, at nakita ng mapapasakamay ni Hejin ang pottery na iyon, sinadya raw nitong iwan ang enegri sa loob nito para sabihan siyang hanapin sila. Ngayon, pwede na raw nilang hanapin ang mga heavenly objects faster sa inaasahan nila. Meanwhile, naghihintay lang ang iba sa labas. Naiinip naman ang anak ng VP at sinabing, bakit daw kaya ang tagal nito? Saktong bumalik na ang bida, at humingi ito ng paumanhin. Kinailangan niya lang daw ayusin ang kanyang thoughts. Ni-request naman ito sa direktor na kung pwede, ay bigyan siya ng client nila ng mga 3 araw. 3 days, tanong nito. At sumagot siya ng, oo. Isusummarize daw nito ang contents ng appraisal at ihahatid sa Vice President. At magbibigay ito ng definitive na sagot within 3 days. Napatingin naman ito sa kanyang assistant, at parehas silang speechless. Gayunpaman, naiintindihan niya raw. Kaya naman, aasahan niya raw ang favorable answer nito sa loob ng 3 araw. Pagkalabas nila sa gallery, tinanong ni Yunye ang bida. Ano raw ang opinion nito sa pottery? Sa tingin niya raw kasi, ay meron na itong conclusion doon. Sagot naman niyang, okay na item daw iyon. Gaya raw ng sinabi niya kanina, best mula sa 17th century ang folkware na iyon. Kahit na gaano kababa daw nila iset ang halaga nito, siguradong aabot ito ng bilyon-bilyon. Nastan naman ang anak ng VP at sinabing, kung ganun, hindi ba't dapat ay ipalit na natin ang item natin sa side nila? Wala namang pamasin dito. Tinanong lang ni Hejin si Yunye tungkol sa kung paano nakuha ng gallery ang teacup na iyon.
Sagot naman niyang, iyon daw ay binili niya sa isang kakilala sa Insadong. Noon pa daw iyon nang tina-charge niya ang gallery, 2 taon na ang nakalipas. Hindi raw clear ang appraisal results, at hindi rin naman mataas ang presyo nito nang bilhin niya. Pero iba raw ang feeling niya sa item na ito. Na-attach siya dito dahil ito rin daw ang unang item na siya mismo ang bumili. Kaya naman daw, ni-reject ni Yunye ang purchase requests na dumarating sa kanila, para sa item na iyon. Napahinto naman si Hejin nang marinig, na maraming nang nag-try bumili ng teacup na iyon. Bakit daw kaya, kung hindi naman sila sure sa value nito? Napaisip din tuloy si Yunye, kakaibang araw. Hindi rin siya sigurado, bakit maraming nagkaka-interest dito. Napatango naman ito at sinabing, matapos niyang tignan ang Bunchen Celadon, sa tingin niya, ay dapat mas naging realistic ito. Sa totoo lang, hindi raw naging okay ang mga huli nitong art exhibitions. Sa likod, umentra na naman ang hindi kausap na anak ng VP. Sinabi nitong, dapat niya nang ang i-exchange ang teacup na iyon para sa Celadon. That way, magkakaroon pa sila ng profit, at makaikip nito ang posisyon niya bilang direktor ng gallery. Kahit na raw gaano pa karami ang shares nito sa kumpanya, marami-rami na rin daw itong naging pagkakamali. Bigla namang sinabi ni Hejin, na, no, wag niya raw ipalit ang teacup na iyon. Ikinagulat naman ng lahat ang sagot nito. Nakapamewang na nga ang anak ni VP at sinabing ang labo daw nito kanina pa. Tigilan niya na raw ang pagpapatagal ng mga bagay-bagay. O kaya, sabihin na lang nito kung gaano ba talaga kahalaga ang teacup na iyon. Sabi naman ni Hejin, na kahit sabihin niya raw sa kanya ngayon. Kung wala naman siyang pruweba kung anong item ito, magiging claim lang daw ito, at hindi appraisal. Ang rason kung bakit nanghingi siya ng 3 araw, ay para maghanap ng mga ebidensya. Sabihin niya rin daw ito sa Vice President. Isa pa, pakiimbestigahan daw ang babaeng nasa tabi ni Director Yang Sojin. Sa tingin niya raw kasi, mula ito sa client side. Napatanong naman si Hyoyeon ng, sa ipinagagawa sa kanya ni Hejin. Hindi naman daw siya detective, so bakit sa kanya niya pinapagawa ito? Sagot naman ng bida, na siya raw ang tinanong niya kasi may tiwala ito sa kanya. Pero kung yun lang daw ang kaya ng Hwajin Group, wala na siyang magagawa. Kita-kits na lang daw sila in 3 days. Inis na inis naman ito habang nagulat si Yunye. Nang maghiwalay na sila ng landas, sinabi ni Hyoyeon na wala raw itong karapatan, na maliitin ang Hwajin Group. Magkausap naman ang mag-uncle. Tinanong ni Byunggok ang bida kung sa tingin niya, ay good item ba talaga ang teacup na iyon. Hindi man daw siya kasing galing nitong kumilatis, pero, kahit na raw gaano kaganda ito, sa tingin niya, ay walang laban ito sa Bunchen Celadon na nakita nila. Revelation naman ng bida, hindi raw mahalaga ang teacup. Pero ang importante daw, ay kung sino ang gumamit nito. Nagulat naman ang uncle nito doon. Biglang sinambit ng bida ang mga katagang, this humble subordinate, still has 12 warships left. If we go out to fight and stop them, with the readiness to die, we can definitely win. Ito pala ay ang sulat na ipinadala ng Lord of Royal Valor, na Yi Sun-sin. Siya ay isang Korean admiral at military general, na sikat dahil sa pagkapanalo niya laban sa Japanese Navy, noong Imjan War ng Joseon Dynasty. Confident na sinabi ni Hejin, na si Yi Sun-sin daw ang gumamit ng teacup na iyon. Wow! No wonder, hindi pa agad nakasagot ang bida sa appraiser kanina. Kung tama siya, kahit na bilyon-bilyon ang halaga ng nakita nilang Celadon, siguradong higit pa doon ang teacup na ginamit ni Yi Sun-sin. Hindi tuloy mawala sa isip ko, magkano naman kaya ang kita ni Hejin sa freelance na ito. Siguradong tiba-tiba na naman siya. Napasigaw si Uncle Byunggok na Admiral Yi Sun-sin. Hindi ito makapaniwala na ang teacup na ginamit mismo ng sikat na admiral ay nasa loob ng gallery na iyon. Poker face namang sumagot ang bida na oo, kaya hindi ko sila pinayagang ipalit ito sa Bunchen Celadon. Hype na hype naman si Uncle, at sinabing, of course. Kahit na raw gaano kahalaga ang Bunchen Celadon, ang teacup na ginamit ni Admiral Yi Sun-sin ay tila isa ng national treasure pag nagkataon. Napakamot ulo naman ang bida at sinabing, technically, hindi kasi siya sigurado, if matatawag mo ba raw na national treasure yun o ano. Pero tama nga, isa itong treasure na merong meaning. Hindi lang ito basta may material na value. Kung ang lugar, gaya ng sa Hwajin Group, maaring mas pinahahalagahan nila ang meaning ng teacup higit pa sa material value nito. Sagot naman ni Byunggok na lahat naman daw ng Korean ay ganun, hindi lamang ang Hwajin Group.
Pero ang tanong, paano niya raw nalaman na ito ay pagmamay-ari ni Admiral Lee Yun-sin? Hindi naman makasagot si Hejin. Ayun pala, habang ina-appraise niya ito sa gallery, humingi siya ng tulong sa shaman. Kinuha nito ang mirror sa bulsa niya para matawag ito. At nang pasukin nga ng shaman ang teacup, nagulat si Hejin sa nakita niya. Ipinakita ang busy na si Admiral Lee Yun-sin. Tinuro ng shaman kay Hejin na ito raw ang may-ari ng teacup na yon. Kwinento nitong, merong time na sinakripisyo nito ang lahat-lahat para lamang sa laban nila sa mga Hapon, para sa kanilang bansa. Ikinagulat ito ng bida, ine-explain ng shaman ang istorya tungkol sa teacup na yon, pero this time, hindi na raw kailangan pa ng pagpapaliwanag. Dahil alam niya na kung sino ito, bata pa lamang siya. Sikat ang letter na iniwan nito noon na nagsasabing, "If we go out to fight and stop them, with the readiness to die, we can definitely win." This humble subordinate still has 12 warships left. Malaki ang significance ng ginawa nito sa bansang Korea at sa era kung saan ito pinanganak. Nag-e-explain pa ang shaman, pero pinatigil na ito ni Hejin. Dagdag nito, meron pa raw nakaka-touch na part sa kwento. Sagot naman niyang, alam niya na raw iyon. Habang tinititigan nito ang teacup, alam niyang wala ni isa sa Korea, ang hindi nakakakilala kay Admiral Lee Sun-sin. Siguradong lahat ay masasabing napakahalaga ng mga gamit nito. Pero ang problema raw, wala kahit na anong ebidensya, para mapatunayan ito sa kanila. Hindi niya alam, paano sasabihin sa kanila na pagmamayari ito ng Admiral gayong walang kalakip na dokumento o pruweba. Kaya nga inabot lamang ito ng 5 minutes noong inappraise niya ang item. Inaya nito agad ang direktor para tignan ang Bonchong Celadon sa kabilang gallery. Ang kailangan niya raw muna kasing gawin, ay ang maghanap ng ebidensya para patunayan ito. Meron namang cellphone na ipinakita, tumatawag dito si Uncle Byung-guk. Ang tumatawag pala ay ang bida nating si Hejin. Nagpakilala ito at humingi ng paumanhin. Masyado raw siyang maraming iniisip, kaya hindi niya napansin na naiwan niya ang cellphone niya sa loob ng gallery nila. Nasa harap lamang daw siya ng building nila. If okay lang, dadaanan niya ito at kukuhanin. Sumagot naman ang director ng sure. If tama daw ang pagkakaalala ng isa, ni hindi man lang tinignan ng taong yun raw ang cellphone niya, habang nag-appraise kanina. Sa tingin niya, sinasadya nitong iwan doon ito. Maaring ginamit niya lang na excuse ito para bumalik sa loob ng gallery. Maari raw kayang, meron itong gustong pag-usapan, pero ayaw niyang malaman ng mga employer niya. Kung yun daw ang intensyon nito, sabi ng direktor, nais niyang sabihin sa kanyang maling-mali ang approach nito. Kaya naman, inutusan niya na ibigay na lang ito ng kasama niya. Ayaw niya na raw makita pa ito. Isa pa, busy siya sa exhibition schedule nito. Paalis na ito pero sinabi ng direktor, ibigay nito ang cellphone, sa labas ng gallery. Kahit na meron pa daw itong sasabihin, wag daw nito hahayaang umapak pa ito roon sa loob ng kanilang gallery. Wala raw itong intensyon na hayaan ang isang taong hindi marunong lumugar na pumunta sa kanyang gallery ng 2 beses. Pumunta na nga ang bida para kuhanin ang phone niya. Nag-sorry ito dahil sa pang-aabala niya. Kinailangan pa raw nitong lumabas dahil sa kanya. Tinanong naman nito, ano raw ang pangalan niya? Kitagawa Momoko, sagot niya. Pero pwede niya rin naman daw siyang tawaging Kitagawa na lang. Sa isip-isip ng bida, hapon palata. Sa bagay, hindi nga raw pamilyar sa kanya ang impression nito. Tinanong naman niya, kung nasa loob daw ba si Director Yang Sojin. Kung may free time pa daw ito, nais niya sana itong kausapin saglit. Sagot naman ni Kitagawa na lumabas daw ito para maghanda sa exhibition. Kung meron daw itong sasabihin, pwede naman daw sa kanya na lang banggitin. Napaisip tuloy ang bida, at hawak nito ang mirror sa kanyang kamay na tila may pinaplano. Wala na raw itong choice, kung hindi ang kausapin na lang si MS, Kitagawa. Makikitang ang tinawag niya ulit ang shaman para matulungan siya rito. Sabi ng shaman, dapat daw ay mamili ito ng husto. Concerned siya, dahil nagamit na nito ang spell ngayong araw. If gagamitin niya raw uli, maaring hindi na kayanin ito ng kanyang katawan. Sumagot naman itong, wag daw siyang mag-alala, kinonsider niya na raw ito. Nagulat naman si Kitagawa sa sinabi nito. Meron lang daw isang bagay na nais tanungin si Hejin sa kanya, at parang na-startle naman ito sa kanya. Sinabi nitong, ang teacup daw sa Seon Gallery, paano nila nalaman, na pagmamayari ito ni Admiral Lee Sun-sin.
At dahil ginamit ni Hejin ang ability niyang makapagpaamin ng tao, wala itong nagawa kung hindi ang sagutin ang tanong. Ito raw ay dahil sa heirloom ng Terauchi family. Nakasulat daw ito sa journal ni Terauchi Masatake. Parehas na nagulat sina Hejin at ang shaman sa sagot niya. Si Terauchi Masatake ay naging Prime Minister ng Japan Empire, siya rin ang unang Governor General ng Joseon. Isa siyang politiko na nakapag-contribute ng malaki sa Japan. Malalim ang pagka-interest nito sa mga cultural assets ng Joseon, kabilang na doon ang mga Buddha statues. Kinonsidera niya na itong mga Japanese relics na nabibilang sa teritoryo ng Japan. Ironically, ang kayabangan raw ni Terauchi ay nakatulong din sa kanilang bansa. Kwento ng ama ng bida, dahil inakala nitong ang mga relic ng Korean Peninsula ay pagmamay-ari ng Japan, hindi nito hinayaang makuha ang mga relics mula sa Korean Peninsula. Gumawa ito ng detailed na listahan ng mga relics para itago bilang record. Tanong naman ng batang Hejin, dapat ba raw ay magpasalamat pa sila rito? Para lang daw itong yung nonsense na ang Joseon ay naging moderno dahil sa Japanese colonialism. Sagot ng kanyang ama, na yes. Sa huli, si Terauchi ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang self-interest, higit pa sa Japanese Empire. Dagdag nito, nabanggit niya di ba na gumawa ito ng elsitahan ng mga artifact. Habang ginagawa niya raw ito, ang records ng Korean ancient monuments, sinasadyang tanggalin ni Terauchi ang ilang mga artifacts sa listahan. Tinanggal nito ang mga artifacts na sa tingin niya ay mahalaga. At iyon, ay napunta sa kanyang possession, at hindi sa Japanese Empire. Ang mga artifacts na nakatala sa mga records at ang mga kinolekta nito para masatesti ang greed nito, ay kilala bilang Terauchi Collection. Although walang nakakaalam, ano ang mga size at composition ng mga ito, isang araw, lahat daw ng relics na iyon ay hindi na siya pinatapos ng batang Hejin sa sasabihin niya. Akala raw nito, merong interesting na ikwekwento ang ama niya. Kung ito lang raw ang ikwekwento niya, narinig niya na daw ito sa kanyang Uncle Byung-guk. Tinawag pa nga niya itong, a fairly famous urban legend among Tomb Raiders. Narinig nitong, ang mga university professors at Cultural Heritage Administration ay interesado lang nung una, pero eventually, dineni rin nila ito. Whether related daw ito sa record o hindi, wala daw silang tunay na ebidensya. Pabalang pa nitong sagot, masyadong marami pa silang dapat tignan at hanapin, so hindi na raw nila dapat hinahanap pa ang mga bagay-bagay na hindi naman nag-e-exist. Sagot ng ama nito, hindi naman daw, sa walang records. Nakatago lang daw, kaya walang makakita. Sinabi nitong, siguradong nag-e-exist ang Terauchi Collection. Hindi naman na-impress ang batang Hejin sa ama niya, yun na nga daw ang sinasabi niya. Hindi raw ito naiiba sa pagsabi na hindi ito nag-exist. Wala naman daw nakakita pa nito. Sagot naman niyang, ang lolo niya. Kahit na hindi nabuhay si Terauchi Masatake noon, sinabi nitong madalas daw nakadil ng lolo ni Hejin ang Terauchi family. Nagkaroon pa nga ito ng pagkakataon na tignan ang mga personal collections nito himself. Sabi-sabi pa nga, na mismong si Terauchi Masatake ay nagsulat ng journal, nang siya ay nabubuhay pa. Sa loob ng journal na iyon ay listahan ng mga artifact na nakuha niya at mga hindi pa. Kasama na din doon ang listahan ng mga nais niyang makuha sa hinaharap. Ang notebook na iyon daw ay pamana sa Terauchi family. At kahit na wala na ito, ang mga tao ni Masatake Terauchi ay hinahanap pa rin ito. Dagdag ng kanyang ama, ang mga relics na pagmamay-ari ng Terauchi family, ay hindi lamang lost heritage ng Korea, pero siya at ang lolo daw ni Hejin ay duty na maibalik ito sa Korea. Kaya naman, sinabi nitong, nais niyang makuha ang mga artifacts na ito, anuman ang mangyari. Noong February 17, 1911, nakuha nito ang teacup mula sa mga ninuno ni Lee Sun-sin. Pero noong September 12, 1914, nawala ito noon nag-evacuate sila dahil sa sunog. Kaya naman, kailangan daw nila itong mahanap muli. Yun daw ang nakasulat sa journal ni Terauchi Masatake. At ang galing nga naman ng bida, caught on cam si Kitagawa. Tahimik lang nakikinig si Hejin at ang shaman, nang ikwento nito na meron din daw detailed description ng size at shape ng teacup na iyon. Hindi makapaniwala si Hejin, na totoo pala ang journal na iyon. Hindi pa siya naniniwala noong kwinento ito sa kanya, ng kanyang ama. Tila nawala na ang bisa ng ability kay Kitagawa, at nagulat ito nang makitang may camera na nakatutok sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pero sagot ni Hejin, wag daw itong mag-alala.
Sisiguraduhin niyang hindi malalaman ni na Director Yang Sojin at ng employer nito, na nag-testify siya. Gusto pa sanang magtanong ng ating bida, pero, hindi na kaya. Kanina pa kasi nila ginagamit ang mga abilities nito. Dahil sa nangyari, napatakbo pabalik naman si Kitagawa, papasok sa gallery. Naisip ng shaman, ibig sabihin, ang taong may hawak ng journal ni Terauchi mas atake, ay siya ring nagmamay-ari ng Banchang Celadon. Dahil sa mga kwentong narinig nito, mukhang interesado talaga siya sa mga relics. Na-excite naman ito, at sinabing, maaring ang 3 heavenly objects ay hindi na nito natuloy ang sasabihin niya, dahil napansin niyang hindi na okay si Hejin. Tinanong niya kung ayos lang ba raw ito. Sagot naman ng bida na oo, medyo inaantok lang daw siya. Kakaiba raw. Hindi inasahan ng shaman na magiging ganito kasama ang kondisyon ni Hejin. Akala niya, mas magiging okay ito ngayon kesa nung nakaraan. Sinabi ni Hejin na hindi kapanipaniwala ang capability nito. Nag-sorry naman sa kanya ang shaman. Sagot ng bida, hindi daw siya ang tinutukoy nito. Nagulat siya sa ability ng conglomerate. Habang nakatingin sa kanyang phone, at halatang pagod, sinabi nitong how incredible. Sabay banggit ng Wajin Group. Gagamitin niya kaya itong ebidensya, o, maghahanap pa si Hejin sa loob ng 3 araw niyang palugit. Grabe, nakakaabang na naman, ano ang susunod na hakbang ng ating bida. Kung nagkataon, tiba-tiba na naman siya, dahil sobrang halaga pala ng teacup na iyon. Punta muna tayo sa lugar ng bida. Umuwi muna ito sa bahay niya, dahil matapos gamitin ng paulit-ulit ang abilities niya, halatang nanghina siya. Isang bagay na alam niya namang posibleng mangyari. May tumatawag sa kanya, at yun pala ay si Uncle Byung-guk na nasa airport. Kinamusta nito kung kamusta ang plano nila. Pabulong nitong sinabi na, natanong niya raw ba kung totoong kay Admiral Yi Sun-sin ang teacup. Sumagot daw ba ito? Dahil nga sa sama ng pakiramdam ng bida, sumagot lang ito ng later. Mamaya ko na sasabihin ang lahat ng nangyari. Mahabang istorya kasi kung ay kwento ko ngayon. Inimbitahan naman siya ng kanyang uncle na kumain sa labas for dinner, dahil darating na raw ang anak nitong si Sujong. Pero ang sagot lang ni Hejin ay, sa susunod na lang. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Ikinagulat naman ito ni Uncle Byung-guk at sinabing sige, magpahinga ka na lang muna. Siguraduhin mong uminom ng gamot mo. Nang binabanan nito ang call, nagtaka naman si Byung-guk kung ano ang nangyari, dahil kanina, okay naman ito. Pero base sa tunog niya sa phone, masasabi niyang ang tila may sakit ito. Napakamot ulo naman si Byung-guk at sinabing, mukhang dalawa na lang daw silang kakain dahil sa nangyari. Balik sa bida, wala na itong lakas na maramdaman sa kanyang katawan. Kahit na noong trinangkaso raw siya, hindi ganito kasama ang naramdaman niya. Makikitang humiga na nga lang ito sa kama upang magpahinga. Based sa kondisyon niya raw, mukhang kailangan niya munang magpahinga sa kama hanggang bukas. Pero still, mapalad raw siya dahil finally nakakuha na ito ng mga clue. At kahit wala na siyang lakas, napa-research pa ito sa kanyang phone tungkol kay Terauchi Toru. Nasa edad na 56 ay naging presidente ng Maisaro Electronics at alam niyang siya rin daw ang employer o boss, na naglagay kay Kitagawa Momoko sa tabi ni Director Yang Sojin. Napaisip naman ito, kung ito raw ba ang kapangyarihan ng Wajin Group. Wala pa daw isang oras since pinaimbestigahan niya ito, pero hindi niya inakalang napakabilis lang nilang makukuha ang mga impormasyon na yon. Napaisip tuloy siya, kung alam ba raw ni Terauchi Toru kung nasaan ang mga Terauchi collections. Pero kung ganun nga, paano niya raw ito i-approach? Hindi niya na nga kinaya ang pagod, at napapikit na. Lumipat naman ang eksena sa Japan. Makikita si Terauchi na may staff na kasama. Habang tinitignan nito ang Celadon, sinabi ng staff na nahanap na raw ang bagay na gusto niya. Tila panaginip pala ito ng bida, dahil makikita natin ang green aura niya na parang transport siya muli sa nakaraan. Sagot ng staff, na oo, nahanap na raw sa lugar na tinatawag nilang Seon Gallery sa Korea. Nakalutang lang si Hejin habang nag-uusap ang dalawa. Ikinagulat ni Terauchi na nasa Seon Gallery pala ito. Bilang resulta raw ng investigasyon, napag-alaman nilang ang nagmamay-ari nun ay ang Wajin Group. Parang nagising naman sa katotohanan ng bida, nang mapansin niya ang kanyang paligid. Nasa office ito na tila tago dahil wala man lang araw. Sa isip niya, masyado daw makatotohanan ang nakikita niya upang make consider na panaginip.
Napansin nito ang isang pat-eri na pamilyar, paiteng ang kimono. Nasense ni Hejin ang astral body projection. Something na na-experience niya na noon. Sigurado daw siya na hindi pa naginip ito ang na-experience niya ngayon. Pero paano raw ito nangyari? Natulog lang siya. First time niyang naranasan ito, nang hindi humahawak ng any artifact. In that case, mukhang merong kakaibang nangyari, sa Banchang Celadon doon. Nag-agree naman ang shaman, na nasa likuran niya lang pala. Sinabi nitong, maaring recent memory ito ng Banchang Celadon. Nagulat ang bida, na naroon din pala siya. Hindi niya kasi siya nakita agad, so hindi niya inasahang pupunta rin daw ito doon. Sagot naman niyang, tinawag din kasi siya nito. Hindi raw siya ang nagre-recall ng memory na yon. Ito raw ay ang will ng 3 heavenly objects na dumaloy sa pamamagitan ng Banchang Celadon. Isang energy na kahit siya ay hindi makontrol ang nagdala kay Hejin sa alaalang ito. Maaring, ang rason daw kaya di maayos ang kondisyon nito ay dahil sa epektong yun. Merong tinuro ang shaman at sinabing, nakikita mo ba ang nakapatong sa table? Ang tinutukoy nito ay ang box na covered ng talismans katabi ng Banchang Celadon. Sa tingin raw niya, naroon ang at least isa sa 3 heavenly objects. Dagdag ang shaman, hindi niya completely ma-interpret ang mga nakasulat na salita at pattern sa talisman na nakakabit dito, pero mukhang matagal na raw itong nakalagay roon ng isang taong nais na aisil ang kapangyarihan ng 3 heavenly objects. Mukhang alam ng taong yun kung ano ang kakayahan ng heavenly objects, kaya mukhang gamit ang lahat ng makakaya niya, sinil niya ito para maiwasang mag-leak ang kahit nakititing na energy mula rito. Napaisip naman si Hejin, paano raw na naapektuhan ng energy nito ang Banchang Celadon kung sealed naman pala. Inabot ang pinauusapan nilang Box J Terachi at hinawakan niya ito. Makikitang may punit ang isang talisman kaya may lumabas na unting energy at napunta sa katabi nitong Celadon. Wala na raw pag-aalinlangan pa ang shaman. Ang energy na nasense niya ay galing sa isa sa 3 heavenly objects. Nabanggit nito ang mirror na nagre-reflect ng human mind, ang heart-reflecting mirror. Dagdag niya, dito man daw natatapos ang memory na yon, at least, after a long time, nakahanap na sila ng clue tungkol sa hinahanap niya. As expected, walang duda na pinili ng will ng 3 heavenly objects si Hejin. Mangiyak-ngiyak ito dahil ito ang kanyang lifelong mission. Sobrang nagliwanag ang shaman, kaya naman napatakip ng mata si Hejin. At in an instant, nagising na ito. Hindi naman sa sure sa kung ano ang nangyayari. Lipat muna sa Seon Gallery, nakatitig si Yunye sa isang painting habang may kausap. Tinanong siya ng kausap, kung chinek na raw ba nito ang ipinadala niya. Sagot naman niyang ginagawa niya na raw ngayon. Kinamusta nito kung okay daw ba ang item. Hindi ba raw maganda? Sagot niyang, na-maintain nito ang beauty ng space dahil sa neat at delicate na mga brush strokes, at dahil doon, properly daw na-convey ang tema nito. Ang fiancé niya pala ang kausap niya, sinabi nitong hulaan niya sino ang nag-drawing ng painting na yon. Sabi ni Yunye na Shin Saemdang, ito ang nakikita niya dahil sa features ng painting. As expected raw sa director ng isang gallery, nahulaan niya ito ng tama. Dagdag niya, nahirapan daw siyang i-secure ito para sa next exhibition niya. Sagot naman ni Yunye, na ipapa-appraise niya raw ito agad. Hindi naman daw sa wala itong tiwala sa kanya. Nais niya lang daw manigurado. Sagot naman niyang, sure, go ahead. Ay pa-appraise mo muna. Anyway, nag-invite naman daw siya ng expert. At nakakagulat, na nasa kwarto pala ito, kasama ang ibang babae. Sinabi ng fiancé na kaka-introduce lang daw sa kanya sa isang appraiser, at mukhang okay ang background nito. Sumagot naman agad si Yunye ng firm na no. Pinag-isipan niya na raw mabuti ito, pero sa tingin niya, ipagkakatiwala niya ito kay Hejin. Nagulat ito at tinanong, kung wala ba raw siyang tiwala sa kanya. Bakit daw? Nais niya ba raw itong ihir gamit ang sarili niyang pera this time? Sabay tanong na, afford mo ba? Sagot ni Yunye, na kailangan niya lang daw siguruhin na hindi ito makakaapekto sa gallery. Sana raw ay maintindihan niya, since pinag-isipan niya naman itong mabuti bago finally nag-decide. Mukhang disappointed naman ito at sinagot na lang na fine. Subukan mo this time. Sabay banta na, tignan natin ano mangyari kapag nag-complain ng mga higher-ups later. Biba na nito ang phone at naisip bigla si Hejin.
Mukhang naguguluhan ito at sinabing, siguradong tama raw ang naging desisyon niya. Pagkababa, kitang-kita namang galit ang fiancé nito at tinawag si Yunye na hopeless bitch. Hindi daw ito nakikinig sa kanya. Sagot naman ng kasama niyang babae, parang nahihirapan daw ito sa kanya. Ano bang sinabi ko sa'yo? Saad niya. Inflexible AAT stubborn bitch daw si Yunye. At napalingon ito sa kanya. Bumangon na nang ito sa kama at sinabing matigas raw talaga ang ulo ni Yunye. Shocks! Napansin niyo ba? Ito ang nakakairitang anak ni Director Lim Song-jun, ang Vice President ng Hwajin Group. Ano raw ba ang ginagawa ng mga bitch na gaya niya? Hindi niya raw alam, ano ba ang iniisip ng lolo niya. Malaking pagkakamali raw na pinili niya si Yunye bilang tagapagmana ng Seon Gallery. Hindi ba raw nila ito aayusin? Tanong niya rito. Kailangan daw ng gallery ng mas flexible at realistic na tao upang mag-take charge sa gallery na yon. Sabay ngiti at sabing, mas qualified pa ko sa posisyon na yon, kesa sa bookworm na si Yunye. Hinawi nito ang buhok niya at sinabing, dapat sa kanya niya na lang siya na-engage at hindi sa walang taste na babaeng yon. Tinanggal naman nito ang kamay niya at sinabing, wag muna raw nitong bilang ang manok habang hindi pa sila nag-hatch. Ano ba raw ang magagawa nito? Ang opinyon nga ni Yunye ay hindi niya kayang isway. Sagot naman niyang, ito pa lang ang simula. Maghintay lamang daw ito dahil kayang-kaya niya raw pabagsakin ang kapatid nito. Siya na ang magiging director ng Mira Innovation at kakayanin niya na raw na gawing director rin ito by then. Speechless naman ito sa sinabi niya. Sabay sabing, alright, kailangan daw nitong makuha at least ang posisyon na yun para magkasama sila. Niyakap niya ito at sinabing, do your best, Opa. Pero in reality, ginagamit niya lang din ito. Sa isip niya, ang illegitimate bastard na gaya niya raw, ay walang karapatan na sabihan siyang, kaya niya itong gawing direktor. Talk about red flags. Nagsama pa ang mga ahas. Nakaka-high blood. Well, halata namang may something talaga sa fiancé ni Yunye nang una pa lang itong inintroduce. Pero nakakagulat na makikita pala nating muli sa episode na ito ang anak ng Vice-Presidente. Ano kaya ang mga susunod na hakbang ng dalawang ito? At malalaman kaya ni Yunye ang pagtataksil sa kanya. Nakalipas na ang isang araw. At sa Seon Gallery, halatang hindi pa rin okay si Yunye. Ang dami kasing chat sa kanya ng fiancé niya. Binyantaan siya nitong wag gagawa ng anything na ikapapahamak raw nila. Kung magbabayad ito ng napakalaking appraisal fee, siguradong malalaman daw ng mga higher-ups at katapusan na nila ito. Kung nais niya raw bumagsak, siya na lang, at wag na siyang mandamay. Seryoso daw ba siya na kukunin pa niya si Hejin para sa painting? Hi, red flag alert. Nainis naman si Yunye, dahil ang dami agad nitong sinasabi sa message ang aga-aga. Meron namang tinawagan si Hejin. Nag-good morning ito at tinanong ang kausap niya kung nakontak na ba raw nito si MS, hi yon. Sa wakas raw ay natapos na nila ang appraisal. So iniisip niya kung saan sila pwede mag-meet up. Ang kausap pala nito ay si Yunye. Napatayo ito at gulat na gulat dahil agad niyang natapos ang appraisal. Tinanong niya kung free ba daw ito ngayon. Naaalala niya kasing tinanong raw ng Vice President kung pwede silang pumunta sa Pyeongchang-dong kapag tapos na ang appraisal. Napaisip naman si Hekin at sinabing, considering na wala pang lunchtime, at inanyayahan daw siya ng Vice President sa bahay niya, ibig sabihin, marami itong free time. Sagot ni Yunye na kadalasan kasi, sa bahay na raw ng VP ginagawa ang mga important meeting. Hindi naman daw ito pumapasok araw-araw sa trabaho. Habang naghahanda si Hejin, sinabi nitong naiintindihan niya raw. So sabi ni Yunye, sasanduan niya na lang daw siya sa bahay. At yumokey ito. See you in an hour, sagot ng bida. Meron pa sanang sasabihin si Yunye, pero naalala nito ang mga text message ng fiancé niya, kaya binawi niya na lang. Sabay sabing, see you after isang oras. Nagtaka naman si Hejin bakit ganon si Yunye. Lumipat na ang eksena sa mansyon ni Vice President Lim Song-jun sa Pyeongchang-dong. At dun sinabi ng bida sa VP, na sana raw ay hindi ito na-offend na biglang niyang inurong ng mas maaga ang meeting nila. Wala raw yung kaso sa kanya, sabi ng VP. Tinignan naman ni Hejin ang Max Beckman painting at sinabing, natanggap niya na raw pala ang appraisal fee doon last time. Maraming salamat, wika niya. Sagot naman nitong, syempre naman. Dapat kitang bayaran para doon.
Nakangiti naman ito at sinabing, since sinabi mong aabutin ng 3 days bago matapos, and yet, narito ka na agad ngayon. Ibig sabihin ba nito, ay may good news? Sabi ng bida, of course. Although, nakagka-problema raw nung una. Pero sa huli, naresolba niya naman daw ito. May sasabihin pa sana siya, pero may biglang sumabat at sinabing hindi ba raw better kung bumalik ito, 3 days later. Again ito pala ay si Hyoyeon, ang anak ng VP. Kung after 3 days daw siya pumunta, mas madali niyang masasabing nag-work hard siya para dito bago mag-chicken out gaya ng ibang mga appraiser. Well, since nandun na raw siya, sasabihin niya na ba raw na i-exchange nila ito? Sumagot naman ang bida, napapunta na nga ako sa part na yon. Tumingin ito sa VP at sinabing, please, huwag niyong ipapalit ang teacup. Ano raw ang rason nito? Tanong niya. Una, ang halaga ng Bonchong Celadon ay talagang maganda. Maaring narinig niya na raw sa anak niya yon. Pero ang item na yun daw ay nagpaalala sa kanya ng white porcelain jar na may grape design, which is currently dinesignate bilang isang national treasure. Tumanggi ang vice-presidente at sinabing, ayaw niya ng national treasure. As far as I know, ang teacup daw sa gallery ay hindi makakapantay sa halaga nito. Sagot niyang, kaya nga ako humingi ng 3 araw. Dahil kailangan kong humanap ng ebidensya na magpapatunay ng halaga ng teacup. Sinabi nitong, ang teacup na yun ay ninakaw sa isang Japanese, mula sa isang pamilya ng general mahigit 100 years ago na. Pero one day, bigla na lang daw itong nawala, at natagpuan na pagmamayari na ni Yunye. Napaisip naman ito sa sinabi niyang general. Curious silang mag-ama kung sino ang tinutukoy nito. At sumagot siyang, kay Admiral Yi Sun-shin. Shock naman ang lahat sa narinig nila. Napatanong pa ang Vice President, kung tama ba ang rinig niya na si Admiral Yi Sun-shin. Oo raw sagot ni Hejin. In fact, wala raw kahit na anong record ang teacup na yun sa buong Korea. So napatanong sila kung ang ibig sabihin ba nun, ay walang ebidensya. Umiling si Hejin at sinabing, merong ebidensya, yun lang, wala sila rito. Napakunot naman si VP dahil sa sinasabi nito. At sinabing straight to the point na raw. So tinanong siya ng bida, kung kilala niya ba raw si Terauchi Masatake. Tila naalala naman niya ito. Ang tinutukoy iya ba raw ay ang first governor general noong Japanese colonial period. Oo, tama raw. Simula pa noong ancient times, ang Terauchi family ay nagtatago ng record ng mga hindi rehistrado na relics. At ang record na yon ay pinagpasa-paahan na ng mga henerasyon bilang pamana. Sa loob raw ng heirloom na yon ay ang impormasyon tungkol sa teacup. Gamit ang mga nakasaad doon, na-figure out agad ng pamilya ang identity ng teacup na nakadisplay sa Seon Gallery. Nagulat naman si Yunye dito. Dagdag niya, kung gusto raw nito ng proof, wala na raw itong ibang choice kung hindi tanungin sila directly. Sagot niya sa vice-presidente. Amazing na istorya nga yun, pero kung totoo man, at gamitin itong ebidensya, meron daw kaya itong significance. Kahit na siya pa ang vice president, naisip nitong, wala itong authority para basta-basta na lamang mag-request ng family heirloom. Tila ang saya pa ni Hyoyeon at sinabing, that means, wala raw paraan para makumpirma kung sino talaga ang may-ari ng teacup, tama ba? The fact na ang impormasyon daw tungkol sa teacup ay makikita lang sa heirloom, means pwedeng espekulasyon lang ito ni Hejin. Sabay tanong ng spoiled brat sa papa niya na, don't you think so, Dad? Syempre nainis na naman ang bida dahil sabat ng sabat ito. Sinabi niyang, pwede niya naman daw isipin yun. Pero kung iisiping peke nga ito, bakit daw gustong-gusto ng kabilang kampo na kunin ang item na yon? Isa pa, ang ipapalit nilang item ay ang priceless na Bonchong Celadon. Tumawa lang ito at sinabing, nagjo-joke ka ba? Circumstantial evidence lang yun. Again, mukhang nais niyang mapahiya lang ang bida pati na si Yunye na bumili ng item na yon. Gayunpaman, sinabi ng Vice President, na naiintindihan niya raw ano ang gustong sabihin nito. Pero hinir niya raw siya, dahil nais niyang kumpirmahin ang mga detalye ng sitwasyon. Pero kahit na tama ang sinasabi nito, nilabas naman ni Hejin ang video ni Kitagawa, kung saan, nireveal nito na noong February 17, 1911, nakuha ang teacup mula sa descendant ni Yi Sun-shin. At noong September 12, 1914, nawala ito noong nag-e-evacuate dahil sa sunog.
Parehas na natameme sina Yoonhye at Hyoyeon sa narinig nila. Nagulat din ang vice-presidente sa kung paano ito nalaman ni Haejin. Kahapon daw kasi, hiniling nito kay Hyoyeon na hanapin kung sino ba ang attendant na nasa tabi ni Director Yang Sojin. At nalaman nitong, siya ay attendant mula sa Maisaro Electronics, Japan. At ang Maisaro Electronics ay kumpanya ng Terauchi. Pero hindi pa rin ito maintindihan, paano raw nagawa ni Haejin na paaminin sa video ang attendant na ito, gayong pinakatatagang sikreto ito ng kanilang henerasyon at kumpanya. Sagot niyang, hindi niya raw pwedeng sabihin paano. Dagdag niya, dahil sa confidentiality reasons, hindi pwede ipakita ang video na ito sa iba. Pero kahit na raw ganon, sa tingin niya, sapat ng ebidensya ito. Ngumiti naman ang Vice President. At natawa, as expected, hindi raw siya nalinlang ng kanyang mga mata. Pero syempre, galit na naman ang spoiled nitong anak dahil hindi yun ang ine-expect niyang mangyari. Sabi nito, wait a minute, Dad. Wala naman daw mababago ang video na yun. If hindi nila maipapakita ito sa iba, walang pagkakaiba raw yun sa pagsabing walang ebidensya. Sumagot naman siya sa kanyang anak ng, no. Dahil meron silang clear statements nito, malaking bagay na raw ito para sa kanila. Kaya naman, imposible raw na ipalit pa nila ang teacup ni Yi Sun-sin para sa Celadon lamang. Sinabi nito kay Haejin, dahil ayos daw ang trabaho nito, syempre dapat na siyang Roarden. Halata naman sa mukha ng anak nito ang inis, dahil tama si Haejin at pinanagan ito ng kanyang ama. Tanong ng VP, alin daw sa dalawang items ang nais nitong hinga ng appraisal fee base sa kontrata nila. Sa isip ni Yoonhye, precious relic ang Bonchong Celadon, pero treasure din ang teacup. Gayunpaman, kung paypaliin daw si Haejin sa dalawa, parang binigyan na rin ito ng blank check. Never niya pa raw nakita ang vice president na per-iin at Roarden ng isang tao ng ganon ka-generous. Sumagot ang bida na, sigurad siyang ang teacup na yun ay sobrang halaga. Kaya naman, alam niya ring walang katumbas na presyo ito. Para sa ibang walang alam, maaring ang relic na yun ay hindi man lang worth it sa 10 million won, pero sa iba, ang teacup na yun ay katumbas ng tens of billions. Isa pa appraiser raw siya. Kaya naman, ay ka-charge niya lang ang appraisal fee sa halaga na pwedeng lagyan ng price. So ni-request nitong, nais niyang makatanggap ng 50 million won, base sa halaga ng appraised value na Bonchong Celadon. Although, napakalaking halaga nito, tinanggap ito ng vice-presidente. Tumayo na lang ito at sinabing, ang bayad daw sa pag-appraise nito ay makakarating sa bank account niya within the day. Binati niya ito at sinabing, ayos daw na nakatrabaho niya ito this past few days. Napatayo na rin ang anak niya, na halatang dismayado sa pangyayari. Masama ang tingin niya kay Yoonhye, na nagtataka naman kung bakit. Sa isip ng bida, alam niyang medyo out of line siya, pero meron ba raw siyang ginawa at nagalit sila sa kanya? Hindi na ba raw siya dapat nagpabayad ng appraisal fee? Bakit daw naging ganon ang reaksyon nito, knowing na nasa kamay niya ang teacup ni Admiral Yi Sun-sin? Oh well, kahit na ganon, makakahinga na ito ng maluwag. Sa tingin niya nung una, ipapalit ito ng Vice President. Kahit na gaano ito kahalaga, maaring iniisip niyang mawawala ang pera niya dahil hindi pa niya nakikita ang tunay na benefit ng teacup sa kanya ngayon. Sagot naman ni Yoonhye, minsan daw talaga, gumagawa ang Vice President ng mga desisyon na mahirap intindihin. Gayunpaman, pagdating sa mga antics, palagi daw itong nag-stick sa mga prinsipyo niya. Kaya naman, hindi niya raw ito apapalit. Sa totoo lang raw, hindi rin makapaniwala si Haejin. After all, napakarami ng mga istorya mula sa kanyang ama at Uncle Byung-gyeok, tungkol sa kung paano ang isang tao na nasa rurok ng kapangyarihan ay umaakto sa panlabas lamang, pero later, sinasaksak ito patalikod. Especially, matapos niyang makita ang mga Chinese artifacts na nakadisplay sa Seon Gallery, mas napansin niya raw ito. Tinanag niya naman si Yoonhye bigla, ano raw ba ang ruta at paano nakakarating doon sa kanila ang mga Chinese artifact? Sagot nitong, halos lahat ng artifacts ay imported mula sa China sa pamamagitan ng Insadong. Alam naman daw nitong, mahirap makahanap ng mga Chinese artifacts sa mga auction house. Ang Seon Gallery daw ay merong 3 tao in charge doon. Napaisip tuloy ang bida, sa sinasabi nito, merong ruta para sa mga Chinese relics para makarating sa Korea,
Parang parehas na din ito sa pagsabi na merong ruta para ang mga domestic relics ng Korea ay mas smuggle sa ibang bansa. At tila nasa gitna ng mga ito ay ang Seon Gallery. Napaisip tuloy ito kung ganun lang ba raw talaga si Yoonye, o nagpapanggap lang ito na walang alam doon. Maari rin kasing hindi niya talaga alam ang kahit na ano tungkol dito. Makikita naman ang isang restaurant. Pumunta doon ang ating bida, at yun pala ay para ay meet si Uncle Byung-guk nito at ang anak niya. Tinawag siya nitong bastard, hindi niya raw inasahang lalaki itong mas cool pa sa inaasahan niya. Ahem, may bagong babae na naman sa buhay ng ating bida. Pero teka, balikan natin ulit magkano na naman ang kinita ni Haejin. Wow! 50 million won. Sana all. Ipapa-appraise pa kaya sa kanya ni Yoonye ang painting na ibinigay ng fiancé nito. At ano naman kaya ang papel ng anak ni Byung-guk sa buhay ng ating bida? Anyway, kung curious ka what happens next, siguraduhin mong naka-like, follow o subscribe ka sa aming channel o page. Share mo na din ito sa iyong mga tropang mahilig sa manhwa. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.